The Boss Husband. Credit to the author. 531 hanggang 37. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Nang matapos magsalita si Norarian ay bumagsak ang kahoy na kaluban mula sa hawak niyang katana na may matunog na kalabog. Sa bilis na parang bala, bumaril ito patungo sa gitna ng mga kilay ni Justin. Bagamat ito ay napakabilis, si Justin ay hindi pinagbantaan nito. Bahagya siyang tumabi at nagawa niyang iwasan ang talam. Ang tila mesla na kaluban ng kahoy, na hindi nakuha ang welga, ay tumama sa bakal na pader sa likod, na nag-iwan ng nakanganga na butas na hindi mas malaki o mas maliit kaysa sa katana mismo. Nenekiremaro, isang talim na hindi kailanman pumapatay ng mga tao, kundi mga espiritu at demonyo lamang. Gayunpaman, hindi ako naniniwalang kwalipikado ka bilang tao. Habang ipinakilala ni Norarian ang kanyang talam, ang kanyang katawan ay lumitaw 1 metro ang layo mula kay Justin. Pagtaas ng kanyang braso, ang talam ay naglaslas mula sa itaas. Ito ay isang panlabas na simpleng pamamaraan, ngunit ito ay pinaka-epektibo dahil ito ang pinakamahirap na yumigtad. Sa mga mata ni Justin, ang sword technique ni Norarian ay mas tumpak at brutal kaysa kay Noriko Okawa. Bukod dito, ang talim na tila lumulutang pababa, ay naglabas ng pang-aapi na walang katulad. Ito ay may kakayahang maghatid ng mga puwersa na higit pa sa mga alon, na nag-iiwan ng walang puwang para makatakas. Hindi masama. Napukaw ang interes ni Justin. Iyon ay dahil alam niyang kaharap niya ang isang tunay na Panginoon. Sa pagtingin sa punto ng paparating na talim, si Justin ay natakpan ng isang hindi nakikitang anyo ng kalasag ng true chi ng Endless Resolve Restoration Scripture sa loob ng kanyang katawan. Nang malapit na ang talim sa gilid ng kanyang katawan, naharang ito ng ilang millisecond na oras. Kalmadong ginamit ni Justin ang kaunting oras na iyon upang igalaw ang kanyang ulo ng ilang sentimetro sa gilid at inihilig ang kanyang katawan palayo. Kasabay nito, ang isang sapat na enerhiya upang durugan ang katawan ni Norarian na maging pulbos ay namuo sa palad ni Justin bago ito inihatid sa kanya. Hindi nagtagal, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa isip ni Justin. Nakipag-ugnayan nga siya sa katawan ni Norarian, ngunit ang kanyang malalim na instinct sa pakikipaglaban ay nagbigay daan sa kanya na matanto na ito ay peke. Gaya ng inaasahan, ang Norarihiwan, na nataman ay agad na naglaho sa manipis na hangin. Itinaas ni Justin ang kanyang ulo, para lamang mapansin na si Norarian ay lumitaw 3 metro ang layo, habang ang mahaba at payat na katawan ng kanyang katana ay nanlilisik na may masamang liwanag. Sa buong buhay ko, hindi ko masasabi kung ito ay pangkukulam o ang iyong ultimate skill. Ngunit kung alin man ito ay napakahirap, sabi ni Justin at nanghihinayang binawi ang kanyang braso. Hindi siya sinagot ni Norarian. Sa halip, tinanong niya, ngayon mo lang ba natanggal ang selyo? Nagulat si Justin. Tapos tumawa siya. Alisin ang selyo. Paano ito posible? Dahil hindi ka Diyos, kung aalisin ko ang selyo, lalabagan ko ang Treaty of Gods. Itigil ang pagbibiro. Kung ganoon, paano mo na-block ang strike ko kanina? Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Justin na sumimangot si Norarian. 2 dekada ko nang sinanay ang aking mga diskarte sa espada sa Okinawa. Sa totoo lang, dapat walang sino man sa mundong ito ang makakaalis ng hindi masasaktan pagkatapos harapin ang aking talam. Kung talagang hindi ka nag-unseal, paano mo nagawang harangin ang aking talim? 2 dekada. Mabilis na naunawaan ni Justin kung bakit pinag-isa lang ng lalaki si Takamagahara, nauna na niyang sinasanay ang kanyang mga diskarte sa espada. Kaya, lubos na makatwira na ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa pagkamatay ni Snowgirl. Ito ay maliwanag para sa isang kahangahangang tao na maglabas ng gayong kakila-kilabot na kapangyarihan, na patuloy na nagsanay sa loob ng 20 taon. Humph! Huwag kang masyadong mayabang, tulala ka mula sa Takamagahara. Ang kanyang kamahalan Pluto ay hindi isang taong maaari mong guluhin kahit na ang kanyang maladyos na kapangyarihan ay nakagapos, sabi ng isa sa mga assassin mula kay Zero.
Si Justin ay sinenyasan sila na huwag makialam. Lumingge-lingge siya sa paligid at napansin niyang walang masyadong tao ang dumadaan, na sa tingin niya ay maswerte siya. Kung hindi ay hindi siya papayag na kumilos doon. Kumaway si Justin kay Norarian at sinabing, magpatuloy tayo. Wala akong pakialam na sabihin sa iyo kung paano ko nagawang iwasan ang iyong pag-atake. Ito ay dahil nilinang ko ang panloob na enerhiya ng mga Zenaikan, ngunit ngayon ay mas interesado ako sa iyong pangkukulam. Halika, bigyan mo ito ng iyong pinakamahusay na pagbaril. Iniinsulto mo ba ako? Naging malamig ang tingin ni Norarian. Batay sa saloobin ni Justin, si Norarian ay malinaw na hindi itinuring na banta. Walang sabi-sabi, biglang hinawakan ni Norarian ang katana sa kanyang palad gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos ay ibinaba niya ang talon bago ito binitawan. Hindi tulad ng inaasahan ng mga nanunood, ang espada ay hindi nagdulot ng isang kalabog sa pagkakatama nito sa lupa. Sa halip, lumubog ito sa sahig. Mirror of Purity, bulong ni Norarian habang nakapikit. Sa sandaling ipinikit ni Norarian ang kanyang mga mata, nagulat si Justin, bigla siyang nawala. Paano ito posible? Kahit na siya ay naging invisible, dapat maramdaman ni Justin ang kanyang presensya, ngunit sa halip ay nabigo siyang mahanap ang kahit katiting na bahagi ng kanyang presensya. Hindi lamang si Justin ang nagulat, si Sauron at ang iba pa ay nagpakita rin ng kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Parang sumangga sa hangin si Norarian. Walang nakakaramdam ng presensya niya. Siyempre, walang masyadong hanggal na mag-isip na umalis siya sa lugar. Nang ang lahat ng naroroon, kabilang si Justin, ay tumingin sa paligid, isang malakorona na sword brilliance ang lumitaw sa itaas ng likod ni Justin. Nag-react si Justin halos sa eksaktong sandali, salamat sa kanyang matinding combat instinct, inihilig niya ang kanyang katawan ng bahagya pasulong. Gayunpaman, ang damit sa kanyang kaliwang balikat ay naputol. Marahas na lumingon si Justin habang nakadilat ang mga mata. Nakasulat pa rin sa mukha ang hindi makapaniwalang tinitigan niya si Norarian na sumulpot sa likuran. Kung hindi dahil sa proteksyong ipinagkaloob ng kanyang Golden Core True Chi, sigurado siyang magtamo ng hindi masusukat na pinsala ang kanyang braso, kung hindi pa ito naputol. Bagamat hawak niya ang isang hindi kapani-paniwalang bilis ng paggaling, ang katotohanan na nagawa siyang saktan ng lalaki ay sapat na nakakatakot. Pinandilatan ni Norarian si Justin habang nagpapakita ng malamig na ngiti. He mocked. Hindi pa tapos. Nang matapos niya ang kanyang pagsasalita, ang silhwete ni Norarian ay kumupas muli. Sa pagkakataong ito, hindi na naghihintay si Justin. Nilinang niya ang Golden Core True Chi upang palibutan ang kanyang buong katawan bago sumabog ang isang walang hugis na shockwave. Boom! Muling lumitaw si Norarian sa himpapawid. Siya ay tinamaan ng pagsabog ng Golden Core True Chi, na naging dahilan upang siya ay napaatras bago bumagsak sa tuktok ng lounge. Gaya ng inaasahan, kung hindi makapag-react si Justin sa oras, kailangan niyang makatiis ng isa pang laslas ng talam. Sa wakas ay nabasag ni Justin ang salamin ng kadalisayan ni Norarian, na nagpapahintulot sa mga nanunood na makahing ng maluwag. Hindi babagsak ang kanyang kamahalan Pluto. Nabawi nilang lahat ang kanilang tiwala. Bagamat itinapon si Norarian at tumama sa kisame, hindi siya mukhang nagtamo ng anumang pinsala. Pagkalapag sa lupa ay inihagis niya ang kanyang manggas para maalis ang alikabok. Ginamit mo ba ulit ang internal energy ng Zenaiken? Ngumuso si Norarian. Hindi naman masama, ngunit hindi masyadong kahanga-hanga. Kung gumamit ako ng higit na lakas, hindi mo ako magagawang itapon. Si Justin ay hindi naiinis nang siya ay minamaliit. Hindi siya nagabalang sabihin kay Norarian na wala pang 1/5 ng kanyang Golden Core True Chi ang ginamit niya kanina. Nakangiting tanong niya, gusto mo pa bang subukan ito? Sigurado akong hindi lang iyon ang pandaraya mo. Dahil hindi mo pa nauubos ang iyong lakas, ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Gayunpaman, umiling si Norarian. Hindi ako naparito para makipagduel sa iyo. Nandito lang ako para i-assess ang iyong mga kakayahan at karapat-dapat na maging kalaban ko. Dahil napatunayan mo na ang iyong sarili, hindi pa huli para sa akin na labanan ka sa isla kapag nakikipagkompetensya para sa Sword of Thanatos. Medyo nadismaya si Justin.
Hindi niya intensyon na lumaban sa tinukoy na oras, habang hindi rin siya interesado sa espada. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng pakikipagduel sa isang tao sa harap ng isang madla ay magiging hitsura at pakiramdam na hindi mas maganda kaysa sa isang payaso. Gayunpaman, si Justin ay masyadong tamad na ipaliwanag ang alinman sa mga iyon. Dahil ayaw lumaban ni Norarien, go with the flow na lang siya. Kasabay nito, nais niyang maglaan ng oras upang malaman kung paano nagawang maging invisible ang kapwa. Kasunod ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang kahoy na kaluban ni Norarien ay lumipad pabalik sa kanya mula sa bakal na dingding bago tinakpan ang talam, na tila ito ay isang mahika. Tulad ng lahat ay nakaramdam ng pagkamangha, agad silang natulala sa sumunod na eksena. Isang ulo ng tao ang nakitang maluwag na lumulutang mula sa isa sa mga haligi sa likod. Ang ulo ay parang pag-aari ng isang bata at gwapong lalaki. Hindi nagtagal, nagsalita ang ulo, General, nakipag-inuman si Motokuto kasama ang ilang mga espesyal na ahente mula sa Soviet Medal, at talagang nakipag-close sa isang lalaking balbas. Binuhat niya siya pabalik sa kanyang silid ngayon. Frustrated, pinunasan ni Norarien ang kanyang templo, at sinabing, Rokurokubi, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na bigyang pansin ang iyong katawan? Huwag kalimutan na mayroon kang katawan kapag lumulutang ang iyong ulo. Nakalimutan ko na naman ba ang katawan ko? Ibinaba ni Rokurokubi ang kanyang ulo, wala siyang napagtanto sa ibaba. Agad na tumakbo ang isang walang ulong bata mula sa malapit bago kumonekta sa ulo, sa wakas ay nabuo ang isang kumpletong individual. Pasensya na, General. Ngayon lang ako nabalisa. Alam mo rin kung ano ang mangyayari kapag natulog si Motokuto sa isang lalaki. Nakapout si Rokurokubi sa labi. Ayaw mo bang hayaan ang babaeng gusto mong matulog sa ibang mga lalaki, o gusto mo lang bang iwasang mapuko ang medalya ng Soviet? Panunuyan ni Norarien. Siyempre hindi ako natatakot sa kanila. Sabi ni Rokurokubi bago na mula, alam niyang hindi sinasadyang nasabi niya ang totoo. Haha, tumawa si Norarien at tinapik ang balikat ni Rokurokubi. Tere na, ipatawag si Motokuto ngayon, bago pa maging isang patay na balbas ang kalunos-lunos na lalaki. Nilinggan ni Norarien ang kanyang ulo upang ngumiti kay Justin bago umalis kasama si Rokurokubi. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang napalunok ng laway si Sauron at ang iba pa. Nang mapagtanto ang nangyari, naglakad si Sauron at sinabi kay Justin, Kamahalan Pluto, mga demonyo ba talaga ang mga taong ito? Mahiwagang ngumiti si Justin. Ang tinutukoy mo ba ay ang taong walang ulo? Alam ko ang isa o dalawang bagay tungkol sa demonyong iyon. Ang pangalan niya ay Rokurokubi. Hindi naman talaga siya isang masamang nilalang tulad ng karamihan sa mga alamat na naglalarawan sa kanya. Kaya lang, ang kanyang ulo at katawan ay maghihiwalay kapag siya ay natutulog. Ang ulo ay gumagala at kumakain ng mga insekto, na ang kanyang mga tainga ay ang mga pakpak. Gayunpaman, kapag ang bukang liwayway ay lumipad pabalik sa katawan na iyon. Time would all forgotten, but all of this is just Romor's first time ko rin siyang makilala. Habang masayang inilarawan ni Justin ang demonyo, naramdaman ni Sauron at ng iba pa na nilalamig ang kanilang mga leeg, sa kabila ng mga bagay na hindi nila naiintindihan. 532. Pagsapit ng takip silim, tahimik ang mga pasilyo sa ospital ni Little Harry. Paminsan-minsan, may isa o dalawang nurse na gumagala sa mga bulwagan at nag-iingat ng mga bagay-bagay. Pagkatapos kumain sa isang mamahaling French restaurant kasama sina Steve at Alice, bumili si Marian ng ilang prutas at merienda bago muling pumunta sa ospital para bisitahin si Harry na nasa proseso pa ng paggaling. Sa kasalukuyan, nakaupo si Marian sa tabi ng sickbed ni Little Harry, na may hindi natural na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay hindi dahil hindi siya nasisiyahan sa pagbabayad ng hindi etikal na pagkain ng magkapatid. Higit sa lahat, sila ay kikilos ng immoral sa pinakamasamang panahon na posible. Si Marian ay lalong nagnanais na makatakas ng siya ay purihin ng mga ito. Halimbawa, tinawag siyang anghel ng sangkatauhan, Birheng Maria ng kasalukuyang henerasyon, ang Diyosa ng pag-ibig na si Venus, at iba pa. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang magkapatid na ito ay hindi pa naasikaso sa pagkain. Dahil lang sa tinulungan niya sila ng kaunti, sinubukan nilang pasayahin siya.
Kung hindi dahil sa kanilang kwalipikasyon sa pagdalo sa Paris Fashion Week, magsisimula silang pagdudahan ni Marian sa pagiging kilalang miyembro ng isang marangal na pamilya. Ang ina ng munting si Harry ay nakaupo sa kabilang gilid ng higaan, naghihiwa ng mansanas para sa kanyang anak. Hindi niya maiwasang isipin kung paano niya dapat pasalamatan si Marian. Miss Lysander, hindi mo dapat tanggihan ang alok ko sa pagkakataong ito. Pagkatapos makalabas ng ospital si Harry, mangyaring bisitahin kami. Alam ko na hindi ordinaryong pamilya si Miss Lysander, ngunit pakitunguhan ito bilang pagpapahalaga namin sa iyong kabaitan, muling iniaya ng ina. Nang magmakaawa ang ina kay Marian ng taos-puso, naramdaman ni Marian na hindi na niya ito dapat tanggihan. Kaya naman, tumanggo siya ng nakangiti. Pupunta ba si elder sister sa bahay natin? Hooray! Agad namang bumangon si Harry na kanina pa nakahiga sa kama. Harry, humiga ka. Nagsusuway ka na naman, saway ng ina. Ngumuso si Harry sa disgusto. He then pouted with disappointment. Napakaganda kung makakauwi si Itay para tanggapin sila bilang mga panauhin nating magkasama. Sila. Si Steve na kanina pa nakayakap at bumubulong kay Alice ay biglang napalingon. Nakangiting sabi niya, "Little friend, Tim, lang ba sinabi mo? Ibig sabihin invited din tayo." Haha, mabait ka talaga. We are rather free coincidentally, so we will willing to follow Miss Lysander to your house. Napatulala, tinitigan ni Harry ang walang hiyang Steve. Gusto niyang ipaliwanag na si Uncle Yang ang tinutukoy niya kanina. Wala siyang ideya kung sino ang magkapatid. Dahil kaibigan kayo ni Miss Lysander, malugod namin kayong tatanggapin, agad na saad ng ina. Iniabot ni Marian ang kanyang kamay upang kuskusin ang kanyang templo nang makaramdam siya ng matinding pananakit ng ulo. Bakit kailangang maging clingy ang magkapatid na ito? Bakit ba ganito sila kawalan giye kahit sa isang bata? Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Bubuksan ko, alok ni Steve. Naglakad si Steve patungo sa pinto bago ito buksan, ipinakita si Goodman na isang araw na hindi nakilala ni Marian. Bakit ka nandito? Tanong ni Marian na walang pakialam. Nang makita si Goodman, agad siyang kumilos na parang nasa trabaho. Si Goodman ay nakasuot ng puting suit at pulang kurbata gaya ng dati. Magalang na binati ang ina ni Harry at ang mga kapatid, sumagot siya, "Marian, naisip ko na maaari kang gumamit ng ilang kasama para sa hapunan ngayong gabi na parang wala si Justin." Napagtanto ni Marian na may mali at umiling. "No need. I'll be having it with Steve and Alice. You may continue with your tasks." Nawala ang ngiti sa mukha ni Goodman habang nakatingin siya kay Marian. Makalipas ang mahabang panahon, ginisyon niya ito at ibinaba ang ulo bago hinayla ang buhok. "Masama," sinabi niya, "Marian o Marian. Binigyan kita ng huling pagkakataon ngunit hindi mo pa rin ito pinahalagahan." "Goodman, ano ang sinasabi mo?" May premonition si Marian nang makita niyang naging abnormal ang ugali ni Goodman. Pumalakpak. Marahan na pinalakpakan ni Goodman ang kanyang mga kamay, hindi pinansin ang tanong ni Marian. Biglang sumugod sa kwarto ang ilang matangkad at matipunong lalaki, na tila mga pulis, na nakasuot ng itim at nakadadhat. Kung titingnang mabuti, makikita ng isa ang gintong totem ng araw sa bawat kamisete sa kanilang dibdib. Namutla si Marian at marahas na tumayo. "Goodman, ano ang ibig sabihin nito?" "Hana. Anong ibig sabihin nito?" Panunuya ni Goodman, puno ng paghamak ang kanyang mukha. "Marian, alam mo ba kung bakit ako naglilingkod sa pandaigdigang sangay ng Yellow International bilang direktor sa Europa?" Si Marian ay nanatiling tahimik. Alam niyang gusto ni Goodman na pakinggan niya ang dahilan nito. Unti-unting napuno ng dilim ang mga mata ni Goodman. "Nagsimula akong magtrabaho sa Yellow nang makatapos ako ng unibersidad. Hindi ako na-promote ng old CEO dahil sinubukan kong pasayahin siya, ngunit dahil mayroon akong mga kakayahan na higit pa sa normal na mga tao. Noon, ilang beses kong binalak na iwan si Yellow. Batay sa aking kakayahan, lubos akong makakapagtayo ng sarili kong kumpanya, ngunit sinabi sa akin ng matandang babae na kung gagawin ko lang ang kanyang trabaho ng maayos, hindi niya ako hahayaan na maging CEO, hindi niya ako mapapantayan ng maayos." "Apo, sino ka?" Natigilan si Marian. Wala pa siyang narinig na binanggit ng kanyang lola ng ganoon.
Pero kung titignan sa ekspresyon ni Goodman, parang nagsasabi siya ng totoo. Judging from your response, halata namang hindi sinabi sa iyo ng matandang babae ang tungkol dito. Tama, niloko niya ako at pinapunta ako sa Europe. Sinabi niya sa akin na training daw iyon para manahin ko ang posisyon ng CEO. Malinaw niyang ako ang pinakamagaling na tao para mag-manage ng kumpanya dito, kaya ginamit kanya bilang pain para masigurado ang loyalty ko kay Yellow. Sa totoo lang, hindi ko alam ang intensyon niya. Gayunpaman, naniniwala ako na hanggat nagsusumikap ako upang patuloy na palawakin ang European branch at gumanap sa abot ng aking makakaya, malapit nang mangyari ang araw na makikita mo ako sa isang bagong liwanag, dahil tinatrato mo ang trabaho bilang iyong buhay. Sa sandaling ito, huminto sandali si Goodman at naikuyom ang kanyang mga kamao. Galit na galit niyang sinabi, gayunpaman, malinaw na mali ako sa lahat ng oras na ito. Wala kang pinagkaiba sa matandang babae. Lahat kayo ay sinungaling. Sa panlabas na anyo ay parang nakafocus ka sa trabaho, ngunit naniniwala ako na isa ka lang palaboy na nakamaskara. Nag-asawa ka pa ng isang ignorant na ganid ng palihim. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung ayaw mong manatili, hindi mo ako kailangang insulto, may karapatan kang magbitiw. Hindi kita kailanman pinilit na kunin ang posisyon ng direktor, malamig na sabi ni Marian. Si Marian ay nanatiling tahimik. Talagang natatakot siya sa kaibuturan ng kanyang puso dahil wala siya sa kanyang sariling bansa kung tutuusin. Bagamat siya nga ang superior ni Goodman, hindi ito nangangahulugan na maaari niya itong apihin. Ngumisi si Goodman. Hindi ako magre-resign. Plano ko pa ring maging CEO. Marian, hindi ako papayag na makapasok sa bibig ng iba ang anumang bagay na hindi ko makukuha. Paano ngang walang kwentang lalaking pinangalanan niyang ay kwalipikadong maging asawa mo? Dapat siyang mamatay. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Hindi niya inaasahan na iimbestigahan ni Goodman ang relasyon nila ni Justin. Hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Goodman. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay para i-gesture ang ilang lalaking nakaitim sa tabi para kumilos. Hinawakan ng 5 lalaking nakaitim ang magkapatid sa napakabilis na paraan, na para bang matagal na silang nasanay sa pagkakasunod-sunod. Ang isa sa kanila ay puwersahang kinuha si Marian. Hindi nagtagal, kahit si Harry at ang kanyang ina ay nahuli. Napasigaw sa takot ang ina ni Harry. Gayunpaman, gaano man siya kalakas, walang sino man sa ospital ang lumapit. Walang kabuluhan. Nakontrol ko na ang buong ospital. Hinihintay ko lang ang pagdating mo. Nakangiting naglakad si Goodman patungo kay Marian at gustong hawakan ang kanyang baba. Nang mahuli, ang tibok ng puso ni Marian ay bumilis sa pinakamataas. Malapit na siyang mapahiya ni Goodman at wala siyang magagawa tungkol dito. Sa sobrang kaba niya ay muntik na siyang mawala ng malay. Isa lang ang nasa isip niya, bakit kailangang wala si Justin sa sandaling ito? Gayunpaman, hindi niya alam na dumating sila dahil wala si Justin. Sampal. Hinampas ng lalaking nakaitim si Marian ang kamay ni Goodman. Kasing mapurol ng isang makina, sinabi ng boss na hindi ka pinapayagang hawakan ang mga hostage bago matagumpay na maisakatuparan ang plano. Sumili ang karahasan sa mga mata ni Goodman, ngunit pinilit niyang pigilan ang paghawak kay Marian. Sumunod, ang 5 lalaking nakaitim ay nag-alis ng mga piraso ng tela na nilagyan ng anesthesia upang mawala ng malay ang mga hostage bago sila ilabas. Lumakad si Goodman sa huli. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang bakanteng silid bago sumili ang masamang ngiti sa kanyang mga labi. Si Justin na patungo sa base militar ng Pransya sa isang isla sa English Channel ay ganap na walang alam sa nangyari sa ospital. Hindi niya ugali na makipag-usap sa kanyang mga babae sa telepono, hindi alintana kung siya ay nasa kanyang bansa o sa ibang bansa. Nakatanggap siya ng maraming reklamo mula sa kanyang mga babae tungkol dito, habang sinubukan niyang gumawa ng pagbabago, ngunit hindi siya kumikilos tulad ng mga ordinaryong lalaki sa mga karelasyon para tumawag o magpadala ng text sa kanilang mga partner paminsan-minsan. Talagang na-miss niya ang ilang babae sa Stonegate. Nagkaroon pa siya gana na dalhin silang lahat para magbakasyon sa tabing dagat at gawin ang aktibidad na kinagigiliwan niya sa ilalim ng sikat ng araw.
Gayunpaman, ang kanyang katwiran ay nagbigay daan sa kanya na malaman na kung siya ay kukuha ng isang bagay na tulad nito, si Little Sister Lin ay hindi lamang magkakaroon ng malamig na digmaan sa kanya, ngunit diretsyong bumagsak sa kanya ng atomic bomb sa halip. Marahil dahil sa kanyang nakaraan, hindi niya nakitang masyadong maaasahan ang komunikasyon sa cell. Sa panganib na ma-eavesdrop bilang karagdagan sa pagkagambala ng signal, mas hilig niyang makipag-usap ng harapan. Ang cruise na si Louis XVI ay umalis sa daungan ng Le Havre sa ganap na 8:00. Ang paglalakbay patungo sa isla ay tumagal ng kalahating oras dahil ang barko ay tumatakbo sa medyo mababang bilis sa layunin. Mahigit 200 attendant ang nakikilahok sa pulong. Pangunahin silang mga kinatawan na ipinadala mula sa mga pamahalaan ng iba't ibang bansa, higit sa lahat ay nag-aalala tungkol sa Apollo at sa realm of gods. Mayroon silang responsibilidad na protektahan ang kanilang sariling mga bansa at mga pinuno. Ang isang minorya sa kanila ay mula sa malalaking espesyal na organisasyon, karamihan ay interesado sa Sword of Thanatos. Pagkatapos ng lahat, ang pagkamatay ng sinumang pinuno ng bansa ay hindi magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanila. Iyon ang kaso para sa Panther Mercenary Group at Takamagahara, lalo na para sa Vatican at Dark Parliament. Dahil magkaaway, kahit hindi nila makuha ang armas, kailangan nilang pigilan ang isa't isa na makuha ito. Alas 8:40 na ng gabi ng ang cruise na nakaparada sa isla ay pumwesto kasama ng hukbong Pranses. Isa rin ito sa mga base militar ng NATO sa English Channel. Karaniwang hindi pinapayagang makalapit sa kanila ang mga ordinaryong barko. Sa pangunguna ni Ford at ng iba pang mga opisyal mula sa 7th Bureau, ang 200 o higit pang mga kalahok na nakasuot ng iba't ibang paraan ay bumaba sa cruise at naglakad patungo sa nag-iisang parisukat na gusali sa tabi ng baybayin. Ang gusali ay halos sumangkop sa kalahati ng kabuoang lugar sa isla. Kung titingnan sa malayo, ang tuktok ng konstruksyon ay isang runway para sa mga fighter aircraft. Ang mga eroplano ay maaaring direktang lumapag at lumipad doon. Ang hukbo sa isla ay pinalitan ng mga espesyal na puwersa. Ang mga ordinaryong sundalo ay hindi malinaw na magkaroon ng kaalaman sa pagpupulong na ito pagkatapos ng lahat. Sumunod si Justin sa grupo na dahan-daang nasa likuran. Iniwan na niya si Sauron at ang iba pa at nagkunwaring walang kilala sa kanila. Malinaw na ang mga miyembro ng Sword in the Stone at Takamagahara ay may hindi magandang intensyon sa kanya, lalo na ang cool na prinsipe at ang misteryosong Nurarian na sumulyap sa kanya paminsan-minsan. Gayunpaman, alam ng lahat na hindi pa oras para humingi ng personal na paghihiganti, kaya naligtas si Justin sa pagkakataong ito. Sa paghakbang ng paa sa gusali, ang tinanggihang daanan ay makikita. Maliwanag, nagtayo sila ng base sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang mga airstrike. Ang iyong kamahalan Pluto ay mukhang hindi nag-iingat. Isang kaakit-akit na boses ng lalaki ang narinig ni Justin. Lumingon si Justin sa gilid at nakita ang ama ni Lilith na si Prince Sardras na nakilala niya kanina. Nag-transmit siya ng mind message para pigilan ang mga tao sa paligid na makinig sa usapan niya. Isa ka talaga sa lahi ng dugo na nabuhay ng millennia. Wala naman talaga akong may tatago sa iyo, di ba? Biro ni Justin. Magalang nang umiti si Sardras at sumagot, sa libo-libong taon na nabuhay ako, naaalala ko lang ang pinakahuling 100 taon o higit pa. Lahat ng iba ay malabo. Higit pa rito, habang ang mga wika ng tao ay mabilis na umuunlad, ang mundo sa labas ay talagang sariwa sa atin ng lahi ng dugo na walang ibang ginagawa kundi ang matulog sa buong araw. Paano ka? Ang iyong kamahalan Pluto ay mukhang hindi masyadong interesado sa Sword of Thanatos na pinahahalagahan ng karamihan ng mga tao. Para sa akin, ikaw ang may pinakamalapit na pinagmulan na may espada sa lahat ng tao dito. Hindi pinansin ang nagdududang tingin ni Sardras, binalik ni Justin ang tanong, gayunpaman, mas curious ako kung bakit nawala ang pinakamamahal mong anak na si Lilith. Tumingin sa kaliwat kanan si Sardras bago nagkibit balikat. She has always been a mischievous one, that child. I too have no clue where she is now, nakangiti niyang sagot. Humph! Umiling si Justin na may mahinang ngiti. Napakawalang tiyaga ng mag-ama. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, kamahalan Pluto, sagot ni Sardras na hindi nagbabago ang ekspresyon. Habang nag-uusap sila habang nagkukunwaring walang alam, pumasok sila sa isang malaki at maliwanag na meeting hall.
Ang mga hanay ng kalahating bilog na mga mesa at upuan ay naroon ng walang anumang alikabok, na may mga nameplate na nakalagay sa bawat isa sa pinakaharap. Pumasok si Justin nang hindi imbitado, kaya natural na wala siyang nakatalagang upuan. Kaya naman, naghanap siya ng isa sa likod at umupo bago tumawid ang kanyang mga paa at humikab, naghihintay na magsimula ang pulong. Dahil ang karamihan sa mga tao doon ay naiinip at binibigyang diin ang kahusayan, walang sinuman sa kanila ang nagmamalasakit kung may opening ceremony o wala. Kaya naman, nagsimula ang pulong sa sandaling ang huling tao ay pumasok sa silid. Bilang host at kinatawan ng Middle East, umakyat si Ford sa entablado at iniulat ang sitwasyon tungkol sa Apollo at sa Realm of Gods bago humingi ng tulong sa iba't ibang kapangyarihan. Ang ilang mga bansa ng NATO ay nagkaroon ng talakayan sa antas ng ibabaw bago lumitaw ang pangunahing problema, sino ang magiging pinuno ng anti-terorismo, at bakit sila dapat makipagtulungan sa Ford. 533. Para sa marami sa mga kalahok na iyon, ang pinsalang dulot ng Apollo at ng Realm of Gods ay hindi nag-aalala kahit kaunti. Ang ilan sa mga organisasyong sumasalungat sa NATO ay maaaring hindi maisip kung patuloy na sirain ni Apollo ang higit pa sa mga ari-arian ng NATO, o itapon ng European Union sa kaguluhan sa pamamagitan ng pagpatay sa ilang mga kanluraning dignitaryo. Kaya naman nang iminungkahi ni Ford na magsanib puwersa sila para labanan ang terorismo, pinili ng marami sa mga naroroon na manahimik. Sa kanyang pananamit militar at marangal na mukha, pinaikit ni Ford ang kanyang mga mata at sinumpa sila ng palihim. Ngunit alam niya sa simula pa lang na ito ang mangyayari. Kaya't siya ay umubo, at hindi nagmamadaling sinabi, mula sa aming panig sa France, iniisip namin na ang paglupog sa isang misteryoso at makapangyarihang grupong terorista tulad ng Realm of Gods ay hindi basta-basta magagawa ng isang partido. Kaya, kami ay agad na umaasa na makahanap ng mga kasosyo sa alyansa. Upang maging ganap na tapat, ang pagsasanay ng mga espesyal na puwersa ng France ay malayo pa rin sa marami sa aming mga kaibigan at organisasyon dito. Gayunpaman, bilang ang unang bansa na banta, kailangan naming tumugon sa isang malakas na paraan. Upang makakuha ng makapangyarihang mga kaalyado, nagpasya ang mga nasa itaas na kapangyarihan na gamitin ang maalamat na banal na sandata na natagpuan namin kamakailan, ang Sword of Thanatos, bilang kabayaran. Kung sino man sa kasalukuyang kumpanya ang handang pangasiwaan ang pagsisikap laban sa terorista at ganap na tumulong sa 7th Bureau, kung gayon ang jurisdiction ng Sword of Thanatos ay magiging karangalan mo rin. Nang matapos si Ford, nagsimulang magbulungan ang lahat. Malinaw na alam ng lahat na kahit na ang France ay hindi kasing lakas ng maraming grupo dito, imposibleng kunin ang espada sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay hindi na France ay masyadong mahirap hawakan. Sa halip, sisirain ng ibang mga organisasyon ang grupong mangagaw ng espada sa pamamagitan ng pampublikong pagkondena sa pagiging korap sa etika. Walang taong pipi para ilabas ang kanilang leeg kahit alam nilang hindi kaya ng France na kumapit sa espada. Ang pulong na ito na ginanap ng French Security Bureau ay sa katunayan ay isang matalinong diskarte, na nagpapahayag sa malalaking organisasyon at mahahalagang bansa na ang espada ay nasa kanila. Nangangahulugan din ito na dahil ito ay karaniwang kaalaman, walang sino man ang nangahas na kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Nangangahulugan ito na ang isang pagkakataon upang makuha ang banal na sandata sa pamamagitan ng patas na paraan ay mas mahusay kaysa sa anupaman. At habang ibinibigay ng France ang pagkakataong ito, pinangangalagaan din nila ang kanilang sariling mga interes. Ang sinumang nagnais lamang ng espada nang hindi inaalagaan ang kapalaran ng France ay nanganganib na tuligsain ng ibang mga grupo. Sa makatuwid, ang sinumang nais ang espada ng Thanatos ay dapat munang maging sapat na malakas, at magpakita upang ipagtanggol ang France. Sa pamamagitan nito, matagal nang sumuko ang mga organisasyong may hindi gaanong kompetisyon. Nandito lang sila para panoorin ang mga nangungunang organisasyon na nakikipaglaban sa espada. May tanong ako. Isang lalaking may puting buhok na asul, nakaupo sa unang hanay, tinatimad ang kamay at nagsalita sa mahinang Ingles. Ang general ng Takamagahara ang nagpasakit kay Justin ngayon, sinurarian. Ang kanyang biglaang malakas na tanong ay nagsilbing function ng pag-override sa mga hindi maayos na bulong sa ibaba. Iniabot ni Ford ang kanyang kamay bilang pag-welcome. Mr. Nurarian mula sa Takamagahara, pakiusap, magtanong.
Ang katana na si Nenekiremaro ay minsan pang isang gasgas sa likod sa kamay ni Norarien, na humahaplos sa kanyang likod. Pagkatapos ng paghikab, nagtanong si Norarien, nagtataka akong malaman kung paano mo nagawang masecure ang Sword of Thanatos. At saka, tahasan mong hiniling sa amin na magsikap na makipagtulungan sa iyo, ngunit hindi pa namin natukoy kung ang espada ay totoo o hindi, kaya ano ang punto. Pagkatapos magsalita ni Norarien, inaprobahan din ng ilang leader ng organisasyon ang kanyang tanong, na gustong makita muna ang espada bago magnegosyo. Napangiti si Ford. Ako mismo ay kamakailan lamang na nalaman ang pinagmulan ng banal na sandata mula sa aming direktor na si Mr. Depney. Natuklasan ito ng aming pangkat ng siyentipikong inspection sa panahon ng isang marine salvage. Pagkatapos ng pagsusuri, natukoy na ang espada ay hindi ordinaryong antigo, kaya ipinasa ito sa 7th Bureau. Nagpadala kami ng mga larawan ng espada sa Vatican, sa Dark Parliament, at sa lahat ng tao ay tiyak na nagtataglay ng mga ito sa pinakamatandang grupo ng Stone, at ang lahat ng mga tao sa kasaysayan ng Stone, at ang lahat ng tao. Ang pinakamalaking inventaryo ng mga sinaunang dokumento ay inihayag lamang namin ang pag-unlad na ito pagkatapos naming makuha ang kanilang mga tugon ng kumpirmasyon. Habang nagsasalita siya, si Ford ay kumumpa sa mga nabanggit na partido. The Catholic Cardinal of the Vatican City, His Eminence Signius is here today. Stormlola from the Sword in the Stone has also brought their best. The Dark Parliament's Prince Sargeras is also here. Kung hindi ka maniniwala sa akin, they can testify that it looks identical to the sword that they all have in their documents. Sa gitna ng unang hanay, tumango si Signius at ngumiti kasama ang kanyang pulang cardinal na damit, kulay abong buhok, at mabait na mukha na may nakakatawang bulbous na ilong. Hindi gaanong nag-react si Lola at ang iba pang Sword in the Stone. Ngunit ito ay isang tahimik na pagkilala. Si Sargeras naman, simula pa lang ay nakangiti na siyang maginoo. Nagsimula na namang magbulungan ang lahat, napakakapani-paniwala ang argumento ni Ford. Pagkatapos ng lahat, alam nila na ang Vatican at ang Dark Parliament ay sinumpa ang mga kaaway. Samantalang ang Sword in the Stone ay ang ace ng England, isang bansa sa kabila ng Channel, kaya ang kanilang relasyon sa France ay nakakalito. Upang sila ay sumang-ayon ng nagkakaisa ay nangangahulugan na ito ay malamang na hindi isang panloloko. Siyempre, para ipahayag ang sinseridad ng France, papayagan ko pa rin ang lahat na siyasatin ang espada habang ito ay nasa ilalim ng aming pangangalaga. Ngumiti si Ford, at tumango kay Bolton ang aide-de-camp na nakatayo sa likuran. Nahuli si Fatty Bolton, at inutusan ang mga sundalong espesyal na puwersa sa likod ng entablado na buksan ang bakal na pinto sa likod ng entablado. Habang nanunood ang mga manunood, lumitaw ang isang maliwanag na daanan, at 4 na sundalo ang sumugod upang kunin ang espada. Ang disenyo ng naturang mga link ay nasa lahat ng dako sa base. Pinadali nila ang pag-assemble ng iba't ibang koponan at mga supply sa iba't ibang lugar, at pinahintulutan ang mabilis na kontrol sa mga daanan ng base upang mahuli ang sinumang sumasalakay na mga kaaway. Karamihan sa mga taong naruroon ay puno ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, marami sa mga grupo ay walang konkretong pag-unawa sa mga gawa ng mga Diyos, kaya ang banal na sandata ay isang bagay na mitolohikal sa kanila ng mundong ito para sa kanila. Sa gitna ng karamihan, ang Catholic Cardinal Signius ng Vatican ay intuitive na nasulyapan si Sargeras na nakaupo sa malapit. Ang dalawang kinatawan ng liwanag at kadiliman ay nagpalitan ng mapagkaibigan, misteryosong ngiti na may alam na tango. Nang ang lahat ay puno ng pag-asa, isang matunog na pagsabog ang biglang dumating mula sa loob ng daanan. Boom! Bang! Naalarma ang lahat at agad na napatingin sa maliwanag na daanan, ngunit hindi nila masabi kung ano ang nangyari. Sa entablado, si Ford ang pinakapanik. Akala ko magiging maayos ang lahat. Baka may mali sa huli. Damn it! Siguradong may gustong agawin ang banal na sandata habang walang nakatingin. May sumigaw mula sa kung saan. Tara na. Kasuklam-suklam. Titigilan natin sila. Mayroong humigit kumulang 200 dumalo sa kabuuan, lahat sila ay nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan. Higit pa rito, ito ang mga elite ng mga elite sa kani-kanilang organisasyon.
Ngayon, dumating sila upang makita ang isang banal na sandata, ngunit ito ay ninakaw bago nila ito makita, paano nila matitiis ang paglilibang. Sa isang iglap, 12-dosenang mga figure ang sumugod na sa daanan ng hindi makatao ang bilis. Natigilan si Ford. Kung hindi dahil sa mga Special Forces soldiers at Bolton na tumabi sa kanya, naapakan na siya. Tapos na tayo para. Anong nangyari? Galit na sigaw ni Ford. Siyempre, may ilan na hindi nagmamadaling pumasok, tulad ng mga kinatawan ng Vatican, Sword in the Stone, Takamagahara, Panther, at iba pang nangungunang organisasyon na hindi umalis sa kanilang mga posisyon. Matapos maghiwa-hiwalay ang karamihan sa mga tao, at kakaunti na lang ang natitira sa kanila, biglang tumayo si Signies na may balbas na ilong at tahimik na ngumiti sa maaliwalas na Prinsipe Sargeras. Prince Sargeras, hindi ako sigurado kung naaalala mo pa ako. Kumunat ang noo ni Sargeras. Ang Vatican. Halos isang siglo na akong hindi lumalabas, kaya malamang matagal nang pumanaw ang mga kakilala ko. Pero kilala kita. Ngumiti si Signies. Noong 10 taong gulang ako, nakilala kita ng aking ama. Mahigit 70 taon na ang lumipas at ganoon pa rin ang hitsura mo. Ako naman, mas matanda ako kay tatay. Nagpakita si Sargeras ng mapagtantong ekspresyon, at ngumiti. Ano ang gusto mong sabihin, anak? Ang pagkarinig sa centenarian na si Cardinal Signies na tinawag na bata ay nakaramdam ng kakaiba sa lahat ng naroroon, ngunit batay sa edad ni Prinsipe Sargeras, ito ay talagang angkop. Ang aking ama ay ang dating Catholic Cardinal ng Germany, Bell said. Napapikit si Signies. Nablangko si Sargeras at nag-isip sandali, saka tumango. So siya na yun ah. Naalala ko na ngayon. Kaya gusto mong ipaghiganti ang tatay mo. Haha. Ang anak ng cardinal na pinatay ko over 90 years ago ay naging cardinal na mismo. You're here for revenge. Well, hindi naman ito ang unang beses na nangyari ito, but still, interesado ako. Sa harap ng pangungutya ni Sargeras, hindi nagalit si Signies, at tumawa. Malapit na akong makasama ang Diyos, kaya ang pakikipaglaban sa iyo ay maaaring ang huling bagay na magagawa ko para sa Vatican. Ngunit bago iyon, may isang makulit na babae, dapat ba natin siyang pigilan? Ang mga salita ni Signies ay nagpagulo sa lahat. Anong lady? Anong track? Sa likod nila, itinaas ni Justin ang kanyang ulo, tumingin sa kisame, at tumawa ng walang sinasabi. Biglang iwinagayway ni Cardinal Signies ang kanyang kamay, ang kanyang pulang manggas ay kumikislap ng malakas na sigla, ang kanyang buhok ay lumilipad sa kabila ng kanyang maliwanag na edad. Ang mga puting sinag na nakakatusok sa mata ay sumilay sa kanyang paligid. Banal na liwanag. Malakas na tumawag si Signies, at isang gintong puting sinag, 2 metro ang lapad, ay nagsimula mula sa kanyang mga paa at bumangon sa isang surge. Ang liwanag na sinag ay tila ginawa ng isang purong kakanyahan. Nang madikit ito sa solidong kisame ng meeting hall na gawa sa metal at konkreto, hindi ito huminto at nagkawatak-watek ang material. Sa lakas ng pasulong nito, tumagos ang sinag ng liwanag sa bubong at pinawi ang kadiliman sa itaas ng isla. Arg! Stupid Vatican! Isang sigaw ng babae ang nagmula sa labas ng bubong, parang may nakatanggap ng nakakatakot na pagkabigla. At medyo marami sa mga naroroon ang tila nakakilala sa boses, hindi ba't anak ni Sargeras iyon, si Lilith? 354. Nang marinig nila ang sigaw ni Lilith, halos lahat ay naunawaan ang ibig sabihin ni Signies. Marami sa kanila ang agad na napatingin kay Sargeras. Lumalabas, si Lilith ang may pananagutan sa lahat ng kaguluhan. Si Sargeras, bilang kanyang ama, ang nasa likod nito. Si Lilith ay nasa labas ng butas na ginawa ng liwanag na sinag, nakasuot ng isang sexy na leather jacket. Sa kanyang likuran, unti-unting wawala ang isang pares ng eskarlate na pakpak ng paniki na gawa sa dugo. At sa kanyang mga kamay ay isang mahabang paaba na kahon na natatakpan ng metal. Gaya ng inaasahan, habang nasa meeting ang lahat, inagaw ito ni Lilith mula sa French Special Forces, ang Sword of Thanatos. Plano mong lumipad mula sa isla gamit ang espada gamit ang iyong blood wings.
Bagamat ang angka ng venture ay ang maharlika sa 13 angka ng lahi ng dugo, wala kang kalamangan sa paggawa ng maruruming gawain. Angkop mo ang iyong mga titulo bilang kaiyahiyang lahi ng dugo, panunuya ni Signies. Lumapag si Lilith sa bubong, isang maliit na bahagi ng kanyang likod ang nasugatan ng banal na liwanag. Hawak-hawak ang kahon, hinampes niya ito. Mahigit 10 siglo na tayong nag-aaway at puro kalokohan lang ang magagawa mo. Mga tanga ba kayo? Hindi sinubukang tumakas ni Lilith. Alam niya na simula nang matuklasan siya, imposible na ang pagtakas. Ang tanging magagawa niya ngayon ay pagalingin ang sarili at maghanda para sa labanan. Ngunit hindi gaanong nag-alala si Sarge Ras, at maluwag na tumayo na may ngiti. Hindi ko akalain na ito ay gagana sa simula. Kung hindi, hindi lang Lilith ang dinala ko. Sa 2 tao lang ang dumalo, halatang halata kapag may taong wala. Kaya hindi na kailangang isipin ang iyong sarili na napakatalino, baby. Nagtataka rin ako kung talagang tiwala si Prinsipe Sardra sa kanyang kakayahan. Nagdala ka lang ba ng isang matanda bukod sa iyong sarili para agawin ang banal na sandata? Ngumisi si Signies. Kakaibang ngiti ang ibinigay ni Sardras. Maliban na lang kung may isang taong handang pigilan ako. Kung hindi, hindi ko akalain na magkakaroon ng labis na pagtutol. Habang nagsasalita siya, hindi malinaw na sumulyap si Sarge sa isang upuan sa likuran niya, ngunit ang tinatawag na isang tao ay naglaro lamang ng walang kahihiyan. Humph! Sarge Ras, minamaliit mo kami. Ang malaki, nasa katanghaliang gulang na lalaki na kasama ni Signies ay humakbang pasulong. Nahijitin na ng kanyang kabunyian Signies ang dating kardinal. Ngayon, ikaw at ang iyong anak na babae ay hindi makakatakas. Sa likod, kumurap si Justine. Siya mismo ang nakakita ng lalaking iyon, na pinuno ng mga krusada noong labanan para sa Holy Grail sa Stonegate, si Gabriel. Siya ay isang mahusay na crusader. Kahit na siya ay pinigilan noon, sila ni Lilith ay lumaban ng pantay. Ngayon, magkakaroon ng mas maraming suporta na ibibigay para sa kanya kasama ang Cardinal Signies dito. Sa pamamagitan nito, ang panig ni Lilith ay agad na mahahadlangan ni Gabriel. Nakita ni Sauron at ng mga miyembro ng Sea Eagles at Zero na hindi kumikilos si Justine, kaya tahimik din silang umupo sa kanilang sariling mga upuan. Hanggat walang iuutos si Justine, hindi sila interesadong sumali. At si Abbas Morgana, na nag-iisa, ay mas direkta, na nakaupo sa tabi ni Justine. Sa totoo lang, hindi gustong magkaroon ng anumang bahagi sa away na ito. Sa sandaling ito, si Ford at ang iba pang security bureau ay nasa kawalan. Nang makita ang banal na liwanag ng Cardinal, sila ay lubos na nataranta. Ito. Ano itong banal na liwanag? Bakit parang laser cannon? Maging ang espesyal na gawang tal at konkreto ay naging alikabok, paano kung mahawakan ito ng isang tao? Walang duda na maaari pa itong tumago sa aming pinakasekure na carrier. Bagamat may kahangahangang antas ng kapangyarihan si Ford at ang iba pa, sa harap ng hindi makatao na antas ng labanan, tahimik lang silang nanunood. Hindi mahalaga na sila ang mga host, o sila ay labis na pinalabas. Para naman sa iba tulad ng Takamagahara at ang Sword in the Stone, handa silang lumaban anumang oras, ngunit hindi nagmamadaling tumulong sa magkabilang panig. Ang 1,000 taon na awayan sa pagitan ng Vatican at ng Dark Parliament ay dapat magtapos sa isang malaking labanan. Naturally, pareho silang handang lumaban hanggang sa ang dalawa ay magtamo ng matinding pagkatalo, at pagkatapos ay mangolekta ng anumang mga panalo na natitira. Gayunpaman, ang ilan sa mga ahente ng makitid ang paningin mula sa iba pang mga organisasyon ay nagsimulang kumilos ng mahina. Ilang Scandinavian Secret Service agent ang nagmadaling bumalik matapos na walang mahanap na tao sa daanan. Nang makitang magkaharap ang Vatican at ang Dark Parliament, at si Lilith na mag-isa ang may hawak ng kahon sa bubong, nagalit sila. Karaniwan, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob, ngunit ang banal na sandata ay isang malaking tukso na nagtulak sa kanila sa pagkahumaling. Your Eminence Signies, kayo na ang bahala sa Blood Race Prince, kami na ang bahala sa babaeng bampirang iyon.
Ang mga ahenteng ito na matagal nang nakipaglaban sa mga snowfield ay kasing galing ng mga Sea Eagle. Sa isang paglukso, nakataas na sila ng maraming talampakan sa bubong. Ang mga mata ni Lilith ay may masamang tingin habang siya ay malamig na ngumiti. Mga idiot! Nakayuko pa rin, biglang hinugot ni Lilith ang malabwa na massacre blade mula sa kanyang likuran. Bago pa man umatake ang mga ahente, isang dugong pulang strike ang sumibol. Swish! Matapos ang isang malutong na tunog ng paghiwa, kumikinang at tumalsik ang dugo habang ang tatlong ahente ng Scandinavian na gustong palibutan si Lilith ay hiniwa sa baywang. Kahit na medyo nasaktan ako, hindi ka pa rin makakapareha sa akin. Sa isang malamig na singhot, tumingin si Lilith kay Sarge Ras. Pare, lumalaban ka ba o hindi? Naghilom na ang sugat ko. Hindi na ako makapaghintay na makita kung anong klaseng gamit ang espadang ito. Ang ilang miyembro ng organisasyon sa ibaba na gustong lumaban ay hingal na hingal sa gulat. Hindi pa sila nakipaglaban sa lahi ng dugo at hindi inaasahan na ang kabilang partido ay magiging ganito kalakas. Sa isang iglap, ang 7 kasalukuyang nasa hustong gulang ay sumuko sa pag-agaw sa espada ni Thanatos. Hindi sila pumunta dito para mamatay. Sa likuran, pinagmasdan ng mabuti ni Justin ang itim na kahon sa kamay ni Lilith, at pagkatapos ay nagsimulang tumutok ng mabuti sa lahat ng nasa paligid niya. Kamahalan Pluto, mayroon ba talagang banal na sandata sa kahon na iyon? Curious na tanong ni Sauron, dahil wala silang ideya kung totoo ang sandata. Tumango si Justin. Nararamdaman ko ang banal na kapangyarihan nito, ito ay mahina ngunit totoo, at ito ay isang mapang api. Kahit na ito ay hindi ang Sword of Thanatos, hindi ito masyadong malayo upang ipagpalagay na ito ay isang banal na sandata pa rin. Sa Stonegate ay nakita ko ang banal na kopete na may maningning na aura. Ang bagay na ito ay may katulad na antas ng enerhiya dito. Narinig ko na ang Holy Grail at ang bato ng Diyos ay kinuha ng isang misteryosong Diyos, tiyak na hindi na ito mauulit. Nag-aalalang tanong ni Sauron. Napabuntong hininga si Justin. Ang magagawa ko lang ngayon ay manood ng mabuti. Kung siya ay lilito, o maaaring pigilan, hindi ko alam. Si Justin ay hindi mahinhin. Noon pa man ay naramdaman niya na ang taong nakakuha ng banal na kapangyarihan sa Holy Grail at sa bato ng Diyos ay mas malakas kaysa sa kanya. Kung ang taong iyon ay hindi lumitaw sa kanyang sariling kagustuhan, tiyak na hindi siya ma-detect ni Justin. Noon lang, nagsimula ang pag-atake ng Vatican. Tagumpay na liwanag. Sa pagitan ng lumilipad na manggas ng Cardinal, 2 purong puting sinag ang bumagsak kay Gabriel, at isang baluti ng liwanag ang bahagyang makikita sa paligid ni Gabriel. Gabriel, hahayaan kitang harapin ang nakatatandang vampirang iyon, mataimtim na utos ni Signies. Lumuhad si Gabriel sa isang tuhod sa busog ng isang kabalyero. Oo, kamahalan. Pagkatapos noon ay parang puting arko ng liwanag ang katawan ni Gabriel nang bigla itong bumangon. Mula sa kanyang likuran ay bumunot siya ng isang mahusay na kalawang na espada na napapalibutan ng mga platinum halos, at galit na sumugod kay Lilith sa bubong. Seryoso ang itsura ni Lilith na may hawak ng box. Hindi siya naglakas loob na makipag-away laban sa kanya o gumanti, at agad na umiwas sa kanya. Bang! Ang dakilang espada ay nagpadala ng mga tipak ng metal at semento na lumilipad, dahilan upang lumaki ang butas sa bubong ng ilang talampakan. Ilang bahagi ng bubong ang nagsimulang magpakita ng malalaking bitik, nakakamangha. Nang makita ang lahat ng ito, bahagyang nagulat si Justin. Ang bilis at lakas ni Gabriel ay nadagdagan ng 2 beses mula sa huli nilang pagkikita. Maliwanag na ang makapangyarihang Cardinal ng Vatican ay may napakalaking halaga, na nagawang ganap na magbago ang isang sundalo sa isang maikling panahon gamit ang isang pamamaraan lamang ng pagpapala. Pinagmamasdan ng sariling anak na babae, gusot kay Gabriel, na may isang kamay lamang na humawak ng massacre blade habang hawak ang itim na kahon, nakaramdam ng kaba si Sarge Ras, at hindi maiwasang sumimangot. Prince, ituon mo ang iyong focus sa iyong mga kalaban. Baka hindi ka makalabas kung hindi mo gagawin. Naging solemne si Signies.
Kasabay nito, ang dalawang batang blonde na lalaki na walang salita na nakatayo sa likod ni Signies ay nagsimulang eye corner si Sarge Ras sa magkabilang panig. Bagamat panay ang titig nila kay Sarge Ras, mukha silang walang laman, na para bang wala silang kaluluwa. Napangisi si Sarge Ras. Hindi katakataka na 3 lang ang dala mo. Kaya bukod sa pinuno ng mga krusada, 2 pang banal na katawan ang dala mo. Dapat kang matakot dahil tiyak na hindi ito ang iniisip mo, bulong ni Signies. Sa tingin mo hindi ko pa nakita ang mga banal na katawan ng Vatican. Hindi na ito bago sa akin. Habang nagsasalita si Sarge Ras, isang kadiliman ang nagsimulang tumaas at pumipintig na parang buhay na hayop sa paligid niya. The Demon Blaze. Ang mga mata ni Signies ay kumislap sa gulat. Ito ba ang paglalagablab ng demonyo ng mga alamat, na maraming beses na mas malakas kaysa sa mataas na antas ng pag-alab ng dugo? Gaya ng inaasahan sa 3 henerasyong lahi ng dugo, ang mga pinakamalapit sa mga Diyos. Pinagkadalubhasaan mo kahit ang mga diskarte sa dugo ng mga alamat. Mukhang may kaunting kaalaman ang sanggol. Ang kadiliman ay may lakas ng apoy, at nagsimulang mag-alab habang kumapit ito sa katawan ni Sarge Ras. Ito ay walang temperatura ngunit ang mga nakapaligid na manunood ay likas na umatras sa malayo, dahil ang kakaibang enerhiyang ito ay naglalabas ng amoy ng impyerno mismo, na nagiging ganap na duwag. Bukod kay Justin, sa wakas ay hindi napigilan ni Abbas Morgana na magtanong, naguguluhan, yung 2 kabataang iyon mula sa Vatican, bakit mukha silang mga bangkay? Ano ang mga banal na katawan? Habang pinagmamasdan ni Justin sina Gabriel at Lilith na nagsasalpukan sa himpapawid sa itaas ng bubong, ipinaliwanag niya, sa pagkakaintindi ko, ang banal na katawan ng Vatican ay tumutukoy sa katawan ng mga alagad ng tao na may ganap na dalisay na mga kaluluwang walang anumang kasamaan. Kung sila ay sapat na malakas, maaari silang sumailalim sa light possession technique, ang descent ng anghel. Ang pagbaba ni Angel. Si Abbas Morgana ay natakot. Huwag mong sabihin sa akin na. Tumanggo si Justin. Tama. Bagamat hindi natin alam kung saan eksakto nanggaling ang mga anghel, maaari nilang talagang pahintulutan ang mga anghel na angkinan ang mga katawan na ito pansamantala, at sa panahong iyon ay may mga kapangyarihan ng mga anghel. Ang mga anghel ay hindi mga Diyos, ngunit ang kanilang banal na kapangyarihan ay tunay gayunpaman. Nakarinig lang ako ng mga kwento ngunit hindi ko nakita ito. Gayunpaman, ang mga bumabang anghel ay magiging iba rin depende sa 4 na mga anghel na mas mababa kaysa sa gitnang mga anghel. Rango, ay ganap na hindi nakakapinsala sa isang ninunong maitim na nilalang tulad ni Sarge Ras. Habang nagpapaliwanag si Justin, nagsimulang bumagsak ang isang nakasisilaw na shower ng mga puting bituin na parang mga bulalakaw sa paligid ni Signies at sa 2 banal na katawan. Ang buong lugar ay naiilawan sa puting sinag na ito. Nakatitig ang lahat sa tatsulok na lugar ng Vatican, walang sino man ang nakadama ng gayong purong banal na aura. Humph! Eto na. Nakadama ng discomfort si Sarge Ras kahit sa loob ng itim na paglalagablab ng demonyo, ngunit hindi siya kumilos ng mabilis. Dahil alam niya na sa panahon ng deployment ng Angel's Descent Technique, ang lakas ng makinang na liwanag ay sumisikat sa pinakaputok nito. Kung aatake siya ngayon, ang kanyang mga aksyon ay sapat na mabagal para makaiwas sila sa anumang pag-atake. Naisip ni Sarge Ras, kahit na mayroong 2 anghel na may 4 na pakpak, kasama si Signies, sa kaunting oras ay mapapawi ko silang lahat. Ngunit sa sumunod na segundo ang kanyang puso ay nagbigay ng matinding panginginig. Habang ang 2 binata ay lumulutang sa himpapawid, 2 sinag ng gininto ang liwanag ang nagmula sa langit, na tila sila ay ganap na binalutan ng ginto. Pagkatapos noon, sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng lahat, isang masa ng liwanag ang lumitaw mula sa kanilang likuran. Sa isang kisap mata, ang malagatas puting liwanag ay marahan, malumanay na namumulaklak na may pangakit tulad ng mga higanteng transparent na talulot. 6 na pakpak. Hindi na napigilan ni Sarge Ras ang pag-ungol. Si Sarge Ras, na nabuhay sa loob ng 1,000 taon, ay tumitig sa 2 nakabitin na anghel na may tig-6 na nagpapalawak na mga pakpak, at pansamantalang nakalimutan ang sitwasyong kinalalagyan niya.
Habang nakikipaglaban kay Gabriel, napansin ni Lilith ang nangyayari sa ibaba at napabuntong hininga siya sa gulat, ngunit sa sandaling ito ng kaguluhan ay sinaksak siya ni Gabriel sa likod. Nang makita ang malaking pagbabago sa eksena, hindi napigilan ni Justin na sumipol habang tumatawa. Mukhang nakakuha si Sarge Ross ng higit pa kaysa sa kanyang napagkasunduan. 6 na pakpak. Kahit na hindi sila ang pinakamataas na antas ng Seraphim, Cherubim, o Trono, mayroon pa rin silang pambihirang kapangyarihan. Batay sa kanyang ekspresyon, hulaan ko na hindi pa nakita ni Sarge Ross ang Vatican na nagpatawag ng mga anghel na may 6 na pakpak. Sa pagtingin kay Justin na natutuwa sa kanilang paghihirap, si Abbas Morgana, Sauron, at iba pa ay pinagpawisan ng malamig. 535. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Justin, ang labanan kung saan si Sarge Ross sa una ay lubos na nagtitiwala na manalo, ay nagbigay sa kanya ng pagkabalisa bago pa man ito magsimula. Ang mga antas ng kapangyarihan ng 2 na pakpak na anghel ay nagpayanig sa buong conference hall nang sila ay iharap. Kasunod ng pagbaba ng anghel ng ang 2 anghel na may 6 na pakpak ay angkinan ang 2 banal na katawan, ipinakita nila ang kanilang makikinang na mga pakpak sa likuran. Naramdaman ng mga tao sa paligid ang pananakit ng kanilang mga mata nang matano nila ang banal na liwanag. Sa mga mata ng karamihan ng mga nanonood, isang malaking platinum na espada ang lumitaw sa bawat braso ng 2 anghel. Ang mga espada ay natural na hindi mahahawakan dahil naglalaman ang mga ito ng purong maliwanag na banal na kapangyarihan ng isang anghel. Ang apoy ng demonyong nakapalibot sa katawan ni Sarge Ross ay nag-alab ng galit habang ang maningning na banal na kapangyarihan ay lumawak ng hindi mapigilan, bago ang itim na apoy ng demonyo sa kanyang kamay ay namuo at naging medyo mahabang espadang kabalyero. Nilalang ng kadiliman, ngayon, ang haba ng milenyo mong buhay ay tatapusin ko, Signies. Kasunod ng sigaw, itinaas ng Catholic Cardinal ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo bago pinagdikit ang kanyang mga palad, na naging sanhi ng isang puti at walang katapusang liwanag na bumaril sa bubong. Sinira ng liwanag ang bubong at tumago sa gabi, parang hinati niya ang dilim sa 2. Ulan ng banal na liwanag. Pagkatapos ng spell ni Signies, napansin ng mga tao sa venue na ang mga patak ng liwanag ay nagsimulang bumagsak ng wala saan. Tuloy-tuloy na bumaba ang malagatas puting liwanag na dumapo sa mga katawan ng mga dumalo na nagbibigay sa kanila ng init. Gayunpaman, nang ang liwanag ay bumagsak kay Lilith, na nasa gitna pa rin ng labanan sa bubong, at si Sarge Ross, bilang isa sa lahi ng dugo, sila ay hindi maganda ang pakiramdam. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang liwanag sa apoy ng demonyo ni Sarge Ross, makikita ang berdeng usok. Ang alitan at paulit-ulit na banggaan sa pagitan nila ay unti-unting nauubos. Si Lilith ay nag-activate din ng isang kalasag gamit ang isang pamamaraan ng dugo. Bahagya niyang hinaranggan ang liwanag sa labas ng kanyang katawan. Kung hindi, sa sandaling malantad siya sa liwanag, isang itim at sunog na sugat ang lalabas sa kanyang balat. Ang malakihang luminous spell ni Signies ay hindi dapat magdulot ng pinsala kina Sarge Ross at Lilith. Higit sa lahat, ginamit ito upang pigilan ang kanyang mga kaaway bilang karagdagan sa pagpapalakas ng mga antas ng kapangyarihan ng 2 na pakpak na anghel. May limitasyon sa oras ang Angel's Descent, kaya umaasa si Signies na tapusin ng mabilis ang tunggalian sa pamamagitan ng pagsabog ng banal na kapangyarihan. Swoosh! Sa himpapawid, 2 hibla ng liwanag ang biglang nahulog, diretsyong patungo sa Sarge Ross. Napabuntong hininga si Sarge Ross habang wala siyang balak na iwasan ang welga. Ang kanyang espada na gawa sa itim na apoy ng demonyo ay hinawakan sa harap ng kanyang dibdib na humaharang sa 2 malalaking talim ng ulo. Flank! Ang dumadagindong, kahangahangang magaan na espada ay hinarang ni Sarge Ross ng mag-isa. Siya nga ang prinsipe ng lahi ng dugo. Paanong kahit siya ay may pagtanggol laban doon? Bulalas ni Abbas Morgana na nakatingin sa malayo. Ibinuga ni Justin ang kanyang bibig. Hindi talaga madaling makitungo sa mga anghel na may 6 na pakpak. Kung paanong inakala ni Sarge Ross na matagumpay niyang naipagtanggol ang unang alon ng pagkakasala, agad niyang napansin na siya ay naloko. Boom! Boom! Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagsabog.
Ang orihinal na 2 metro ang haba, malalaking magagaan na espada na hawak ng 6 na pakpak na anghel ay nagkalamat at lumaki. Ang hindi kapani-paniwalang matalim na liwanag ay bumuo ng fog, direktang bumalot sa madilim na katawan ni Sarge Ras. Ang marmol na lupa kung saan nakatayo si Sarge Ras ay nagsimulang masira at gumuho bago tumalsik ang mga pira-piraso nito. Isang napakalaking alon ng enerhiya ang naging sanhi ng pagkabasag ng podium at ng mga nakapalibot na mesa at upuan, na para bang isang missile ang tumama sa venue. Umalis. Ilang mga kinatawan ng organisasyon ang nag-utos sa kanilang mga tauhan na umatras. Ang ilan sa kanila ay umalis na sa venue. Gusto talaga nilang masaksihan ang laban ng pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Gayunpaman, ang pagpapanatiling buo sa kanilang buhay ay mas mahalaga kaysa sa panunood ng isang labanan kung saan sila ay maaaring mahuli. Bagamat 2 at 4 na tao lamang mula sa Dark Parliament at Vatican ang dumating ayon sa pagkakasunod-sunod, ang mga taong ito ay kumakatawan sa pinakamahusay sa kanilang mga koponan. Kapag sila ay lumaban, ang tagumpay ay mapagpasyahan lamang kapag ang magkabilang panig ay nabura. Wala ni isa sa kanila ang may pakialam sa sitwasyon sa paligid. Nang makita ng lahat na ang sahig na kinatatayuan ni Sarge Ras ay lumubog ng husto, akala nilang lahat ay natalo na siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay narinig ang sigaw ng galit ni Sarge Ras habang ang itim na demonyong nagliliyab ay sumabog na parang buhawi. Ang 26 na pakpak na anghel ay hindi nagtiis sa pag-atake ng walang pag-iisip. Mabilis silang umatras pabalik sa himpapawid upang iwasan ang umaapaw na paglalagablab ng demonyo. Lumutang si Sarge Ras sa hangin, ngunit medyo magulo ang kanyang damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malademonyong eskarlata habang ang kanyang matatalas na mga ngipin ng dugo ay makikita, maliwanag na nagpapakita ng kanyang galit. Kayo nga ay mga 6 na pakpak na anghel. Aaminin ko na mas mahirap kayong pangasiwaan kaysa sa una kong inaakala, naniniwala akong kailangan kong gawin ang lahat ngayon. Sa sandaling natapos ni Sarge Ras ang kanyang pananalita, muling lumawak ang apoy ng demonyong bumabalot sa kanyang katawan, habang ang kanyang tingin ay nakatuon kay Gabriel at Signies na nagba-blessing technique sa mga anghel. Ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa mga anghel ay upang hanapin ang kanilang kahinaan. Malinaw, ito ay ang Katoliko Cardinal na sa kanyang sarili mahina. Kumikislap ang katawan ni Sarge Ras sa himpapawid. Nang lumitaw muli ang kanyang Black Knightly Sword, ilang metro lang ang layo nito kay Signies. Nakita na ito ni Signies, kaya isang magaan na kalasag ang nabuo bilang paghahanda upang harangin ang biglaang pag-atake. Humph! Sa tingin mo ba mahaharang mo ito? Sigaw ni Sarge Ras. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago niya mahawakan ang liwanag na kalasag, may isang anghel na lumitaw sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang daraanan. Ang 3 pares ng magaan na pakpak ay mukhang ang pinakamaliksi na mga kalasag. Nagtipon sila sa harap ng anghel, hinaranggan ng welga ni Sarge Ras gamit ang pinakamalakas na rehiyon ng mga pakpak. Mga sirang anghel. Ang mga banal na pakpak ay tila malambot at mahina, ngunit ang mahabang espada ng apoy ng demonyo ay nabigong tumago sa kanila. Pagkatapos ng sunod-sunod na nakabibinging pagsabog, napaatras si Sarge Ras. Sa sandaling ito, dahil sa matinding vibrations, karamihan sa bubong ay bumagsak o nasira. Walang sino man sa venue ang magtuturing na bubong iyon sa puntong ito. Sa madilim na gabi, nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng dilim at ningning. Noong una ay inakala ni Lilith na ang pagkuha ng Sword of Thanatos ay isang piraso ng cake dahil nandoon ang kanyang ama. Bukod dito, si Justin, ang tanging makakapigil sa kanila, ay nagpahayag ng kanyang kawalang interes na makuha ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdala ang Vatican ng 2 banal na katawan na may kakayahang magpatawag ng mga anghel na may 6 na pakpak. Kung ganoon ang kaso, tiyak na hindi na lang pinaponte ni Camarilla si Sarge Ras. Magtitiwala lamang sila kung mayroon silang 2 prinsipe. Demonyo, hindi ka dapat magambala. Ako ang iyong kalaban. Si Gabriel na lalong lumakas habang ang labanan ay nagpadaos-daos ng espada sa tainga ni Lilith, dahilan upang ang huli na nababalisa ay muntik ng mabigang makaiwas sa hampas.
Dala-dala ni Lilith ang Sword of Thanatos gamit ang isang braso niya at ang Massacre Blade sa kabilang braso para labanan si Gabriel habang nakanganga ang kanyang mga ngipin sa puot. Kung hindi dahil sa basbas ng Catholic Cardinal, napatay na sana niya ang pinuno ng mga krusada, si Gabriel ng madali. Kahit papaano, matutulungan niya ang kanyang ama na harapin ang dalawang anghel, o tumulong sa pag-atres. Gayunpaman, dahil hindi iyon ang kaso, nanatili lamang itong pagnanasa. Alam na alam ni Lilith na si Sargeras lamang ang dapat umasa para makaligtas sa sakuna na ito. Hindi masasabi na si Prinsipe Sargeras ay halos hindi nakaligtas sa labanan. Bagamat ang mga anghel na may 6 na pakpak ay mas malakas kaysa sa mga may 4 na pakpak, bilang isa sa mga ikatlong henerasyong lahi ng dugo, napigilan sila ni Sargeras sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan bilang isang demigod. Gayunpaman, si Signius ay naghahadjust ng mga diskarte sa pagpapala paminsan-minsan, o mga araw ng apoy at mga krus ng liwanag, o kahit na mga maliwanag na haligi. Bagamat hindi masyadong nakapipinsala ang mga spelling na ito, kinailangan ni Sargeras na gumastos ng maraming enerhiya para iwasan o harangan ang mga ito. Bilang isang resulta, si Sargeras ay karaniwang nahaharap sa 3 mga kaaway ng mag-isa, habang ang buong lugar ay pinalabas ng Reign of the Holy Light. Ang mataas na antas ng spell na ito ay lubos na nagpahusay sa kapangyarihan ng kanyang mga kalaban. Kung hindi dahil sa mga kasanayan ni Signius sa loob ng isang siglo, wala siyang kakayahang gawin ang mga spelling na ito. Ang 12 pakpak ng mga anghel ay paulit-ulit na naglalabas ng mga balahibo ng liwanag na naglalaman ng maliwanag na banal na kapangyarihan. Kahit na sila ay tumingin kahanga-hanga, sila ay hindi maisip na mapanire sa madilim na nilalang. Pinaandar ni Sargeras ang kanyang iskarlate na kalasag habang ang kanyang apoy ng demonyo ay naglalabas ng parang buhawi na aura. Nang bumukas ang isang maliit na butas, direktang binaril nito ang anghel na mas malapit sa kanya. Matapos iwasan ng anghel ang pag-atake, muling lumaki ang magaan na espada na hawak niya, na direktang humahampas sa lupa. Bam! Ang 100 metro kwadradong marmol na sahig na kinatatayuan ni Sargeras ay gumuho, na naging sanhi ng pagkalat ng putik at mga bato sa buong lugar. May humigit kumulang 100 tao ang nanunood sa matinding labanan. Kasama ang mga espesyal na puwersa na nakatalaga sa isla, lahat sila ay umatras sa malayo. Sina Justin at Abbas Morgana, gayunpaman, ay hindi masyadong bumalik. Sa kabaligtaran, ang ilang mga batang opisyal ay halos umihi ng kanilang pantalon. Tao pa ba ang mga taong ito? Bakit parang sci-fi movie? Lahat sila ay mga espesyal na epekto, hindi ba? Ang nagwagi sa tunggalian sa pagitan ni Sargeras at ng mga anghel na may 6 na pakpak ay hindi mapagpasyahan. Ang naglalagablab na demonyo at ang maningning na mga banal na espada ay nagsalitan upang mangibab sa isa't isa. Ilang beses nang nabasag ang lupa, kung saan ang malalalim na butas ang ebidensya ng kanilang labanan. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Sargeras ay ganap na pula. Ang kanyang silhouette ay nag-flash out of the blue bago lumitaw sa himpapawid ang 3 figure na magkamukha. Ang 3 Sargeras ay nakatayo sa iba't ibang posisyon, ngunit ang bawat isa ay may hawak na 10 metrong haba na espada na nagninanga sa apoy ng demonyo. Pagkatapos ay sabay-sabay silang sumugod patungo sa 2 anghel upang maglunsad ng isang pag-atake. Maaaring ipatawag ng blood body technique ang napakarami sa kanila. Si Justin ay nalubog sa eksena. Hindi nagtagal, sumimangot siya at sumigaw, hindi katawan ng dugo ang ipinatawag niya. Iba talaga. 536. Habang si Justin ay naghihinuhan ng malakas, ang 3 Sargeras sa himpapawid ay nakipagsagupaan sa 2 anghel, at ang mga marahas na spark ay sumabog. Kung paanong nabigla na ang lahat sa makapangyarihang pamamaraan ni Sargeras, agad silang natulala sa mga sumunod na nangyari. Nagbabrand ng malalaking platinum-colored lightsword, ang 2 anghel ay marahas na sumugod sa 3 matulin na figure. Sila ay nagplano sa pagtatiboy ng mga Sargeras sa isang perpektong semi-arc, ngunit bago pa sila maabot ng mga anghel, ang mga Sargeras ay tila binago ang kanilang estado. Bang bang bang!
Tatlong malalakas na pagsabog habang ang mga Sargeras ay nag-transform sa tatlong masa ng itim na demonyong naglalagablab ng sabay-sabay, parang tatlong malalaking ball ang apoy na lumamon sa dalawang anghel. Mga decoy sila. Naintindihan naman ng mga bystanders ang nangyari. Sa katunayan, ang tatlong Sargeras ay ang apoy ng demonyo na naging mga clone, itinapon lang ni Sargeras ang mga woman hand grenade na ito. Dahil ang paglalagablab ng demonyo ay isang maalamat na pamamaraan ng lahi ng dugo, halos walang nakakaalam ng potensyal nito. Ngunit nasaan ang tunay na Sargeras? Bago nila maalis ang kanilang mga mata mula sa nakabitin na itim na apoy, nagsimula na ang isang biglaang labanan sa lupa. Halos nabasag ng bilis ni Sargeras ang space-time barrier habang binabagtas niya ang halos 100 metro sa isang kisap mata, harap-harapan si Cardinal Signies. Pumunta ka at kilalanin ang iyong mapahamak na Diyos. Nakatayo si Sargeras na nakataas ang ulo, malamig at malungkot ang mga mata, sa harap ni Signies, at ang espada ng naglalagablab na demonyo ay lamalas ng tuwid at totoo. Alam ng lahat na kahit na mukhang ang labanan sa pagitan ni Sargeras at ng mga anghel ay nakapaloob sa isang lugar na iyon, ito ay dahil lamang sa itinoon nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa loob ng maliit na perimeter na ito. Kung sino man sa mga tinaguriang eksperto na naroroon ang gustong sumali, ang nakikitang labanan lamang ay sapat na upang takutin sila. Alam ng lahat na ang lakas ni Sargeras ay makakalaban sa isang Diyos. Kahit na hindi niya magawang i-warp ang space-time, sapat na ang kanyang condensed power para masira ito. At sa kabila ng pagkakaroon ng suporta ng mga kahangahangang luminous spells, ang Catholic Cardinal mismo ay may mahinang katawan. Habang nakaharap ang Cardinal kay Sargeras na ang katawan at husay ay nasa kanilang tuktok, sa sobrang lapit, hindi inakala ng mga manunood na siya ay mabubuhay. Tapos na. Sa isang walang kamali-mali na panlilinlang at sa kanyang kakayahan, natalo ni Sargeras ang sumusuporta kay Signies. Sa pagkakataong iyon, ang Vatican ay walang pagkakataon, halos lahat ay nag-iisip nito, at maging ang lumalaban na si Lilith ay naantig sa tagumpay ng kanyang ama. Ngunit, walang nakapansin na, nang kaharap si Sargeras, si Signies ay hindi man lang galit na galit, at kahit, may kaunting pag-asa. Sa tingin ko hindi. Habang bumababa ang naglalagablab na itim na espada, isa lang ang naisip ni Signies. Kasabay nito, may parang kalasag ng liwanag na biglang kumislap sa paligid ni Signies. Habang ang mahabang itim na espada ay umabot sa kanyang noo, ang pababang puwersa nito ay pinigilan ng kalasag. Paano ito posible? Si Sargeras mismo ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong kapangyarihan ito, para pigilan ang napakalakas na suntok mula sa akin? Ngunit sa sumunod na sandali ay biglang naunawaan ni Sargeras ang lahat. Pumunta ka. Ang matanda na mukha ni Signies ay may pulang kutis at ang kanyang matambok na ilong ay tila partikular na kitang-kita habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang umungol. Isang sinag ng pilak puting liwanag ang biglang sumibol sa harapan ng dibdib ni Sargeras. Isang malinaw na tunog ng pagtulak na nagpasindek sa lahat. Matapos tamaan si Sargeras, ang hindi kapani-paniwalang sinag ng pilak na ilaw na ito ay tumago sa hindi mailarawang matibay na katawan ni Sargeras. Hindi makapaniwalang tumingin si Sargeras sa umuusok, 3 pulgadang lapad na butas sa sariling dibdib. Ito ay isang kakaibang pakiramdam dahil sa kanyang alaala ay mahigit 1,000 taon na ang nakalipas mula noong siya ay nasugatan. Biglang napagod ang katawan niya. Ang kapangyarihang iyon na tumusok sa kanya ay nagsimulang mag-corrode sa sarili niyang enerhiya na naging dahilan ng pagbagsak niya. Sa pagmamasid sa prinsipe ng lahi ng dugo, ang hari ng underworld, sa wakas ay bumagsak sa kanyang paanan, ang sentenaryo na si Cardinal Signies ay huminga ng ilang mabilis na paghinga bago ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng matinding kagalakan. Haha! Haha! Ako! Ginawa ko! Ako! Ginawa ko! Ibinuka ni Signies ang kanyang mga braso at tumawa ng ligaw sa langit. Sargeras! Natalo ko si Sargeras! God! Nakita mo ba yon? Naghiganti na ako kay Father.
Si Lilith, na pantay-pantay na nakikipaglaban kay Gabriel, ay naramdamang lumubog ang kanyang puso, at sinamantala ni Gabriel ang pagkakataong maglaslas ng sugat sa kanyang braso, na nagsaboy ng mga butil ng maitim na pulang dugo na may gintong kinang. Ngunit hindi iyon pinansin ni Lilith. Paglukso pababa, lumapag siya sa tabi ni Sarge Ras, at habang si Signies ay tumatawa pa, kinuha niya ang pagkakataong dalhin siya sa mas malayong lugar. Ama! Paano? Paano ito nangyari? Hindi matanggap ni Lilith ang katotohanan na ang kanyang hindi matatalo na ama ay talagang natagos at nanghihina. Hindi na napigilan ni Sarge Ras ang paglalagablab ng demonyo sa kanyang katawan, at unti-unti itong naglaho. Namumula ang kanyang maputlang mukha habang umuubo habang nakatitig sa malayong Signies. Masyado akong pabaya, hindi ko inasahan na kaya niyang hawakan, ang Lance of Longinus. Ha! Parang may alam ka. Ang nasisiyahang Signies ay hindi nagmamadaling gumawa ng susunod na pag-atake. Sa isang alon, muling lumitaw ang pilak na sinag ng ningning, ngunit sa pagkakataong ito ay nasa kanyang pagkakahawak. Ngayon lang napansin ng mga nanunood na isa pala itong sibat na kasing tangkad ni Signies. Napakasimple nitong tingnan, na may pilak na katawan at hugis spiral, at ang punto nito ay tinina ng pula na may mga batik ng dugo. Ito ay isang banal na sandata ng Vatican, ang Lance of Longinus. Hindi katakatakang matusok nito kahit ang katawan ng vampira ni Sarge Ras. Iniklik ni Justin ang kanyang dila habang umiiling siya, marahil nang hihinayang o may iba pang pakiramdam. Si Sauron at ang iba ay nasilaw sa kabuuan nito. Nakikinig kay Justin na nagsasalita tungkol sa pinagmulan ng sibat, biglang naisip ni Sauron ang isang bagay, at nagtanong, kaya ito ang Lance of Longinus na tumusok sa katawan ni Jesus sa alamat at nabahiran ng dugo ng santo. Kaya't ang pag-iral nito ay hindi lamang sa mga alamat. Narinig ko na, sa sinaunang Europa, sinumang monarko na makakuha ng sibat, na aasahan kung hahanapin niya ang sibat ay nasa kamay ng Vatican. Nagkibit-balikat si Justin. Hindi naman ito nakakagulat. Kung tutuusin, hindi ito banal na sandata, isang banal lamang. Ito ay nasa parehong antas ng massacre blade sa may ni Lilith, tanging ito ay labis na mapanire sa mga nilalang tulad ng lahi ng dugo. Kaya lang dahil ang Vatican ay naglakas loob na hayaan si Signies na gamitin ito, ang Katolikong Papa ay tiyak na nagkaroon ng matinding pananalig kay Signies. Sa puntong ito, ang 26 na pakpak na anghel ay hindi nagmamadaling umatake din, at dumaong sa likod ni Signies. Itinago ni Gabriel ang kanyang malaking espada at tumayo din sa isang tabi. Maliwanag, sa pananaw ng Vatican, tapos na ang labanan. Ang natitira na lang ay gamitin ang Lance of Longinus para wakasan ang mahabang buhay ng mag-ama na ito. Sa pamamagitan nito, walang magrereklamo kung magpasya silang kunin ang Sword of Thanatos para sa kanilang sarili. Pinatunayan ng kanilang kapangyarihan na mayroon silang karapatang ito. Nanatiling tahimik ang karamihan mula sa Takamagahara at ang Sword in the Stone. Bagamat sila'y mayabang, hindi sila nagmamadaling makipag-away sa dalawang anghel, base lang sa kilos ng mga anghel, alam nilang matatalo sila. Hinawakan ni Signies ang sibat na kumikinang sa mahinang pilak na liwanag habang papalapit kay Lilith at Sarge Ras na parang naglalakad. Ang lakas ni Sarge Ras ay unti-unting humihina. Bagamat ito ay unti-unti, ang sugat na dulot ng sibat ay hindi mabilis na gumaling, na nililimitahan ang kanyang mga kakayahan. Sa kasalukuyan, wala pa siya sa kalahati ng lakas ni Lilith, at matagal nang nawalan ng kumpiyansa na kaya niyang ipagtanggol si Signies. Baby, pasensya na. Hinding-hindi ako mapapatawad ng nanay mo. Sinabi ko pa nga na lalabas lang tayo para sa isang mabilis na paglilibang, at pagkatapos ay babalik tayo kaagad. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Sarge Ras sa gilid ng kanyang bibig. Bagamat parang layaw at dominante si Lilith, hindi niya maiwasang maiyak. Kahit na siya ay nabuhay ng higit sa 200 taon, sa mata ng lahi ng dugo siya ay isang dalaga lamang. Paprotektahan kita, padre, matigas na sabi ni Lilith habang binunot muli ang massacre blade. Hirap na lumapit si Sarge Ras at hinaplos ang buhok ni Lilith na amber. Lilith, go, kung swerte ka makakatakas ka pa, kakayanin mo kahit 6 na pakpak na anghel. Huwag ka muna ngayon.
Ang kasalanan lang natin ay ang maliitin ang mga kalaban natin, masyado akong mayabang at akala ko ako mismo ay sapat na, oh. Nang marinig ang kanyang buntong hininga, isang flash ng inspirasyon ang biglang pumasok sa isip ni Lilith, at ang kanyang magagandang mga mata ay kumikinang sa kakaibang hitsura. Nang malapit na sa kanila si Signies na may emosyonal na ngiti, biglang tumayo si Lilith at masiglang ibinato sa likod ang itim na kahon na nasa kamay niya. Walang inaasahan ang hakbang na ito, casual na itinapon ni Lilith ang Sword of Thanatos na hirap niyang pinanghawakan hanggang ngayon. Bakit? Simple lang, ang binato niya nito ay isang taong nakatayo na walang ginagawa, Justin. Tiningnan ni Justin ang kahon sa kanyang harapan ng may pag-aalinlangan, at likas na inabot ito upang kunin ito. Ngunit sa paghawak niya sa kahon ay nataman siya ng biglaang napagtanto, nako. Ito ay isang daya. Gaya ng inaasahan, pinunasan ni Lilith ang kanyang mga mata, at tumalikod upang ngumiti ng maganda kay Justin habang kumukurap ang kanyang mga mata. Mahal na kamahalan Tuto, naniniwala ako na ang kasalanan ay nasa iyo sa paghiling sa amin na kunin ang espada para sa iyo. Ngunit ngayong nasaktan ang aking ama, sa palagay ko ay mas mabuti kung ikaw mismo ang kunin. Ano ba? Anong ibig sabihin ni Lilith? Inutusan silang agawin ang banal na sandata. Ang mga titig ng lahat, kabilang si Signies at ang iba pang bahagi ng Vatican, ay nakatutok kay Justin, at ang itim na kahon sa kanyang kamay. Tumawa ng mapait si Justin. Ang Lilith na ito ay isang mabilis na mag-isip, na gumamit ng isang taktika tulad nito upang i-drag ako pababa sa kanila. Hindi ba niya alam na kailangan ko lang ibalik sa kanya ang sandata, at malalaman ng lahat na nambobola siya? Ngunit hindi ginawa ni Justin ang ganoong bagay, dahil sa muling pagsulyap niya kay Lilith, nakita niya sa kanyang magagandang pulang gilid na mga mata. Isang walang katulad na pakiusap. Ang mapagmataas na babaeng vampirang pureblood na ito, sa sandaling ito, ay naglaho ng lahat ng kanyang pagmamataas at pagiging alof, gamit ang kanyang mga mata upang sabihin kay Justin sa abot ng kanyang makakaya, nakikiusap ako sa iyo, maawa ka sa amin, iligtas mo kami. Si Lilith ay isang babaeng hindi natatakot sa kamatayan, hanggang sa punto kung saan ang kamatayan ay isang bagay na kapana-panabik para sa kanya. Ngunit hindi ito nangangahulugan na handa siyang panoorin ang sarili niyang ama na sinaksak hanggang mamatay ng isang banal na sandata na hawak ng Vatican. Kahit magkadugo sila, kahit wala silang tumibok na puso, pamilya pa rin sila. Walang magawang inamin ni Justin na mula nang bumalik siya sa Zenica 2 taon na ang nakararaan, nanlambot ang kanyang puso. Kahit alam niyang pinag-aayos lang siya ng babaeng ito, pakiramdam niya ay tungkulin pa rin niyang tulungan ang nagmamakaawang babaeng ito. Dati, wala siyang magulang, pero ngayon may nanay na siya. Pamilya, naiintindihan niya ang pakiramdam na ito. Napabuntong hininga, inihagis ni Justin ang itim na kahon kay Sauron sa tabi niya, at humarap sa lahat, lalo na sa Signies na iyon, malakas na sinabi, tama, ako ang nasa likod ng pagnanakaw na ito, nasa ilalim ng aking relo si Sargeras at ang kanyang anak na babae. 537. Nang si Justin ay humakbang pasulong, si Sauron at ang iba pa, na nasa likuran, ay alam na kung talagang gusto ni Justin ang espada para sa kanyang sarili, siya mismo ang gumawa nito. Gayunpaman, sa pagsunod at paglilingkod kay Justin sa loob ng maraming taon, alam nilang hindi niya gustong tanungin, kaya nanatili silang tahimik. Medyo nalilito si Abbas Morgana. Hindi niya maintindihan kung bakit tutulungan ni Justin ang Dark Parliament na labanan ng Vatican. Ngunit dahil nag-iisa siya at walang kaugnayan sa mga organisasyong ito, pinili niyang lumayo rito. Si Sargeras, na sa una ay pumikit at umamin sa kanyang pagkatalo, ay hindi napigil ang buksan muli ang mga ito nang marinig niya ang tugon ni Justin. Gumugol ng maraming pagsisikap na iikot ang kanyang ulo, tumingin siya kay Justin na puno ng hindi malalim na pagkaintindi ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda, nanginginig ang katawan ni Lilith, hindi dahil sa umiiyak o natatakot, kundi dahil sa sobrang excitement. Ginamit niya ang hakbang na ito bilang paghingi ng tulong nang siya ay napaatras sa isang sulok. Hindi niya inaasahan na ang tila walang pakialam na si Pluto ay malambot ang puso. Gayunpaman, ang kanyang huling pagtatangka sa pagtatagumpay sa paanuman ay gumana. Salamat.
Tandang pananong. Kasalukuyang puno ng pasasalamat ang mga mata ni Lilith. Nahirapan si Justin na tiisin ang titig ng babaeng lahi ng dugo, na para bang ang isang matinik na rosas ay biglang naging malumanay, na nagdulot ng malaking pagkakaiba. Pinili ni Justin na huwag pansinin sina Lilith at Sarge Ras. Sa totoo lang, siya ay tumayo dahil lamang sa kanyang maliit na pakikipagkaibigan kay Lilith bilang karagdagan sa bahagyang pakikiramay. Dahil ang kanyang kalaban ay ang Vatican, si Justin ay may higit na dahilan para tumulong. Sinubukan siya ng Vatican na patayin sa Japan sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa ibang mga organisasyon. Bagamat hindi kailangang maghayganti ni Justin, dahil nandito sila sa harapan niya, labis ang pagpapahalaga sa sarili nilang kapangyarihan, naisip niya kung bakit hindi tama. Nang marinig ni Signies na tinawag ni Lilith si Justin na Pluto, agad siyang natigilan. Nang ituon niya ang kanyang atensyon kay Justin na nakatayo sa harap nina Lilith at Sarge Ras, ibinukan niya ang kanyang bibig para magtanong, ikaw ba talaga si Pluto, ang bagong Hades? Hindi agad nakasagot si Justin. Sa halip, tumingkayad siya at hinawakan ang braso ni Sarge Ras bago itinapat ang Golden Cortrucci sa kanyang katawan. Hindi pa naramdaman ni Sarge Ras ang ganoong kalakas na enerhiya na ibinigay ng Truty ng Endless Resolve Restoration Scripture. Ang tanging naramdaman niya ay ang paghihirap sa kanyang dibdib na biglang tumigil, na nagpapahintulot sa kanya na makahinga sa kaginhawaan. Kaya itong batang Diyos na ito ay kaya pang gawin ito. Tandang pananong. Isip ni Sarge Ras. Bilang pinuno ng mga Crusaders, nakita na ni Gabriel na nasa likod ni Signies si Justin sa Stonegate noon. Dahil talagang low profile si Justin kanina, hindi napansin ni Gabriel ang kanyang pag-iral. Ngayong napagtanto niya, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Lumakad siya papunta kay Signies para i-verify ang pagkakakilanlan ni Justin. Sa sandaling makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, hindi lamang ang Vatican ang kinabahan, ang iba pang miyembro ng iba't ibang organisasyon ay nagkaroon din ng pagbabago sa kanilang ekspresyon. Alam ng mga tao mula sa Takamagahara at sa Sword in the Stone ang pagkakakilanlan ni Justin, kaya hindi sila masyadong nabigla. Si Nurarien, prinsipe, at ang iba pang may sama ng loob kay Justin ay naging malisyoso at malamig. Sa kabilang banda, ipinakita ng mga kinatawan mula sa Panther Mercenary Group, Blue Storm, Soviet Medal, at marami pang organisasyon ang takot at pagtataka sa kanilang mga mukha. Si Justin ay nanatili sa ilalim ng radar for give or take 2 years now. Ang taong ito na hindi pa nagagawang pumatay sa isang Diyos ay tiyak na may hawak na hindi mabilang na misteryoso at kamangha-manghang mga tala. Si Signies na mahigit 100 taong gulang ay hindi natinag. Nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya nang mukhang hindi siya pinapansin ni Justin. Ngayong nakumpirma na ni Gabriel ang pagkakakilanlan ni Justin, hindi niya maiwasang mapasanggal sa pang-aalipusta. 2 taon na ang nakalilipas, ginulat mo ang mundo sa pamamagitan ng pagpatay sa isang Diyos upang maging isang Diyos. Hindi ko inaasahan na si Pluto ay isang binata. Tumayo si Justin at sinulyapan si Signies. You should leave. I'll take Lilith and Sarge Ras away. Don't waste your time here. I didn't plan na basain ang kamay ko sa dugo pagdating dito. Humph! Nakapikit ang kanyang mga mata, itinaas ni Signies ang kanyang ulo at sinabing, Pluto, wala ka ng iba kundi isang ordinaryong tao. Huwag mong asahan na malinlang ako. Ayon sa Treaty of Gods, kahit na malakas ka talaga, wala kang karapatang mag-unseal kapag nakaharap ka sa amin, ang mga hindi Diyos. Wala kang tulong ng banal na kapangyarihan, ngunit kami sa Vatican ay may 26 na pakpak na anghel sa loob ng mga banal na katawan. Ang kanilang maningning na banal na kapangyarihan ay walang dapat pabayaan. Kahit na si Sarge Ras ng antas ng demigod ay nahulog sa ilalim ng aking Lance of Longinus. Pluto, isa kang ordinaryong tao na hindi na makaalis ngayon, sa tingin mo ba matatakot kami? Habang nagsasalita si Signies, ang 26 na pakpak na anghel sa likod niya ay pinalawak ang kanilang mga pakpak bago inatake si Justin mula sa magkabilang panig. Ang mga pakpak na nabuo sa pamamagitan ng paghalay ng maliwanag na banal na kapangyarihan ay naglabas ng napakatinding presyon.
Ang malabo na gininto ang halo ay naging sanhi ng pag-alo ng tubig, pag-ungol ng hangin, at pagtaas ng buhangin at mga bato, na napilitang umatras ang karamihan sa mga taong naruroon. Ang nakakakilabot na aura ay nagpaluha sa marami sa kanilang mga puso. Marahil, nang walang pagbubuklod, hindi matatalo ni Pluto ang Vatican na mayroong 26 na pakpak na anghel. Kasalukuyang mukhang tiwala si Signies. Nang hihinayang, inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat. Tumayo si Justin sa parehong posisyon. Nagpout, sinabi niya, hindi ka mukhang nakikinig. Makinig ka. Haha. Binata, huwag kang masyadong magtaas ng tingin sa sarili mo. Maaaring tawagin ka ng iba na Diyos, pero sa paningin ko, hindi ka naiiba sa ordinaryong tao. Tumawa si Signies na parang baliw. Sa ngalan ng kabaitan ng Panginoon, hindi ko sasaktan ang mga inosente. Kung ibigay mo ang pares ng maruruming maitim na nilalang, at isuko ang nakakatakot na banal na sandata, ang espada ng Thanatos, sa amin sa Vatican, patatawarin ka namin sa iyong mga aksyon. Oh! Gusto mo talaga ang espadang iyon, hindi ba? Tanong ni Justin na walang pakialam. Itinuro ang kanyang kamay sa likod, ang itim na kahon sa mga braso ni Sauron ay lumipad patungo sa kamay ni Justin. Hawak ang itim na alloy box sa kamay, na pinagmamasdan ng lahat sa kasalukuyan, binasag ni Justin ang tila hindi masisira na kandado. Binuksan ni Justin ang itim na kahon, nagsiwalat ng 3 talampakang haba, kulay pilak na kulay abo, parang gladius na sandata sa loob. Medyo marami sa kanila ang maririnig na napalunok ng kanilang laway. Iniisip nila kung ang banal na sandata ay magkakaroon ng isang espesyal na tugon dahil ito ay nabuksan ng madali. Gayunpaman, ang resulta ay maliwanag na nakakabigo. Inihagis ni Justin ang mukhang ordinaryong espada, ngunit hindi ito naglabas ng kahit katiting na pang-aapi. Ang mga rune na inukit sa talim ay ang tanging pattern na taglay ng espada, habang ang punto ay napakapurol na ang lahat ay nagdududa na ito ay kapaki-pakinabang bilang isang regular na espada. Iyan ba ang espada ng Thanatos? Peke to, di ba? Bakit normal lang? Parang mas banta ang dagger ko. Dahil ba hindi pa natin naiintindihan kung ano ang gamit nito? Marami sa kanila ang nagsimulang bulungan sa isa't isa, halatang bigo sa misteryo ng espada. Ang aura na inilalabas ng mga banal na sandata ay hindi katulad ng sa banal at demonyo. Ang Lance of Longinus na pag-aari ni Signies at Lilith's Massacre Blade ay kahanga-hanga at kahanga-hanga. Malalaman ng isa na sila ay mahusay na mga sandata sa unang tingin. Gayunpaman, ang mga banal na armas ay palaging mas mababa ang profile, tulad ng tila karaniwang tansong sibat ni Ares na maaaring magamit upang i-lock ang spacetime at maghatid ng hindi kapani-pani walang lakas. Tulad ng kung ang kapangyarihan ay pinanatili sa loob ng espada ng isang tunay na master, ang mga ordinaryong tao ay hindi mas matalino. Sa kasalukuyan, sina Signies, Nurarian mula sa Takamagahara, Lola mula sa Sword in the Stone, lahat ay nakatutok sa Sword of Thanatos na hawak ni Justin habang nagliliyab ang kanilang mga mata. Maaaring hindi ito maramdaman ng iba, ngunit ang kanilang matalas na pandama ay nagbigay daan sa kanila na makaramdam ng pasibong pang-aapi, na hindi taglay ng mga ordinaryong sandata. Ngumisi si Justin at ibinalik ang espada sa kahon bago ito isara. Ang espadang ito ay mukhang mahalaga sa inyong lahat. Sa katunayan, hindi ako interesado dito. Gusto kong lumaban gamit ang aking mga kamay. Ngunit dahil ang Vatican ay mukhang may mataas na pagtingin dito, sa palagay ko ay itatago ko na lang ito sa akin sa ngayon. Pagsisisihan mo ang desisyon mo, young man, galit na sabi ni Signies. Ginawa ko lang iyon dahil hindi mo ako nasisiyahan, sagot ni Justin na may pagkapurol. Pagkatapos ay inihagis niya sa likod ang itim na kahon kay Sauron. Si Sauron ay may matigas na mapait na ngiti sa kanyang mukha nang ipasa sa kanya ni Justin ang gustong-gustong banal na sandata, ngunit hindi siya nang ahas na tanggapin iyon. Sige, sige. Namula si Signies habang marahas ang tingin. Natatawang ibinalita niya ng mataimtim, dahil pinili mong sumalungat sa amin, hindi na kita ipapayo pa. Alam kong nabigo kaming patayin ka sa Pocona sa Japan, pero sa tingin mo ba naubusan na kami ng paraan sa Vatican?
Ikaw ay isang Diyos, ngunit kung walang banal na kapangyarihan, ikaw ay hindi hihigit sa isang tao. Matitikman mo ang tunay na kapangyarihan ng 26 na pakpak na anghel. Ako, si Signies, walang pakialam na pumatay ng isang Diyos. Nang matapos ni Signies ang kanyang talumpati, itinutok niya ang Lance of Longinus sa langitan, na naging sanhi ng paglakas ng ulan ng liwanag, na pinalakas ng husto ang 26 na pakpak na anghel. Para silang naging magaan, hawak ang kanilang kulay platinum na magaan na mga espada, pinapakpak ang kanilang mga pakpak, sumugod sila patungo kay Justin. Nasira ang sound barrier, ang 6 na pakpak na anghel ay binaluktot pa ang nakapalibot na space-time. Napakabilis nila kaya hindi ka panipaniwala ang lahat. Kumbaga, hindi sila lumaban sa abot ng kanilang makakaya ng kaharap si Sarge Ras kanina. Walang ekspresyon si Justin. Hindi siya tumingin sa mga anghel. Nang walang anumang reaksyon, ang tanging ginawa niya ay tumitig kay Signies, at humakbang pasulong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.